Wala akong sakit sa pag-iisip, ngunit ang aking kapatid na si Chuming. Sa harap ng buong pamilya, sinaksak ang sarili at ginawa akong baliw. Chuheng, ang iyong ika-negatibo 11. Napaglabas mula sa ospital, ayos na, Ito ay isang breaking news. Sa pamamagitan ng mahiwagang stock guru ng pamilya Chu, ang mga shares ng Chu Group ay nagtagumpay na umakyat sa numero 1. Ang financial conglomerate na Yingtian Group ay nag-alok sa mahiwagang stock guru na ito. Mukhang ang aking naiwang stock analysis notes ay natuklasan ng aking mga ate at ginamit upang maging tanyag at makamit ang financial freedom. Narinig ko na ang genius na stock trader ng pamilya Chu ay ginamit lamang ang 3 buwan upang tulungan ang panganay na ate na si Chu Tsui na maging presidente ng Chu Group. Tumulong sa pangalawang ate na si Chu Xiang na maging top financial consultant sa Jinhai at ang pangatlong ate na si Chulan na maging stock trading goddess. Hindi nakakagulat na ang ganitong genius ay na-hear ng Yingtian Group, di ba? Ha ha ha. Ang genius na stock trader na ito ay hindi ba't ang bonso ng pamilya Chu na si Chuming? Ha ha ha. Bakit ka nagmamadali? Hindi ba siya ang tao? Ang malas na yon ay umalis na. Anong malas? Kanina lang ay sinuri ko ang kanyang kwarto at natuklasan na ang kanyang stock analysis ay kapareho ng genius na stock trader ng pamilya Chu. Parehong pareho. Ano? Matagal ka nang nasa loob, dapat natuto ka na. Tandaan mo paglabas mo, huwag kang makipag-agawan ng atensyon kay Mingming. At lalong huwag mong sasaktan si Mingming. Naiintindihan mo? Umuwi na tayo. Bingi kabia, zinazabi ka OSIO. O wala kang pagsisisi. Malapit na. Sa kritikal na panahon na ito, sinuman ang maglakas loob na saktan si Mingming, ay papatayin namin. Paano kung sasabihin ko na ang taong gustong i-hire ng Yingtian Group ay hindi si Chuming, kundi ako? Kapatid. Sabi ni Mingming na hindi mo man lang. Paano ka mahira NG Yingtian Group? Nagsisinungaling. Ay nakakahiya, alam mo ba, Chuheng? Baka gusto mong bumalik sa mental hospital para magpatingin. Kung may delusyon ka, ang perang kinita ni Mingming sa trading ay sapat para sa'yo upang bumalik sa probinsya at magtapon ng basura sa 8 henerasyon. Chuheng, binigyan ka namin ng pagkakataong umuwi. Naawa kami sa'yo, hindi ka namin pinahalagahan. Pero kung sasaktan mo ulit si Mingming, hindi kami mag-atubiling ipadala ka ulit para sa electroshock therapy. Kayong dalawa pala ang nagplano nito. Pero ako ang tunay ninyong kapatid. Bakit? Bakit? Tapos magtatanong ka pa ng bakit. Kapatid, nalugi ka na ng mahigit 3 milyon. Huwag na kawin ang pamilya para sa... Umalis ka. Ang yaman ng pamilya Chu ay mapupunta lang sa pinakamagaling sa finance. Pinipigilan mo akong mag-stocks para solo mo ang yaman ng pamilya Chu. Hindi totoo yan. Mingming. Kuya. Pack yours up. Huwag mo nang nakawin ang pera ng pamilya para mag-stocks. 3 milyon na ang nalugi. Mingming. Si Chuming ang nagkalugi ng 3 milyon. Siya rin ang nagdulot ng sugat sa sarili niya. Pakikinggan Montag, Chuheng. Kung hindi ka pinauwi ng mga magulang natin, wala kang ang karapatang lumuhod at humingi ng tawad sa amin. Tapos magsasalita ka pa ng malakas. Nawala na ang disiplina ng pamilya Chu dahil sa'yo. Binugbog mo ang sarili mong kapatid ng walang dahilan. Yan ba ang disiplina ng pamilya Chu? Kapatid, kung kasing galing Montag si Mingming, at natanggap ka ng Yingtian Financial Group, hindi kami mag-alala. Hindi ka namin sasabihan ng ganito. Di ba? Walang kwenta ka talaga. Sumakay ka na at umuwi. Kung mamatay ka sa gutom sa labas, hindi ka namin tutulungan. Umuwi. Wala na akong tahanan. Bunso, nawawala ka na ba sa sarili mo? Lumuhod ka ngayon din, at humingi ng tawad sa iyong ex. Anong tawad? Menopause ka na ba?
Chuheng, sobrang disappointed ako SIO. Sino ba ang may kasalanan kung may mental illness ako? Chuheng, ikaf. Mula pagkabata. Sino sa buong pamilya Chu ang hindi disappointed sa akin? Ikaw. At ikaw. Ang inyong pagtingin sa akin ay mas mataas pa sa langit, mas malalim pa sa dagat. CJ, disappointed na lang kayo ng tuluyan. Chuheng, ikaw ang pumili ng landas na ito. Kung hindi ka mabubuhay sa Jinghai, huwag mong sisihin kaming mga ate mo kung hindi ka namin ipagtatanggol. Tara na. Huwag nating antalahin ang graduation ni Mingming. Alis na. Ate, ano ba ang balak Montag? Bigyan mo siya ng leksyon. Angkan ng Chu. Tutulungan ko kayo. Gawing numero 1 sa stock market ng Jinghai. Ito na lang. Ang pagbabayad ko sa inyo para sa pagpapalaki sa akin. Mula ngayon, ako at ang angkan ng Chu. Tapos na. Ang ating relasyon. Ipatawag agad ang pinakamagagaling na doktor sa buong Jinghai. Kung hindi magigising si Chuheng, lahat kayo ay magiging kasama niya sa hukay. Oo. Chuheng, nakagising ka rin. Sabi ng doktor, matagal kang kulang sa nutrisyon. At puno ng sakit. Kung hindi kita dinala agad dito, malamang patay ka na. Si Shen Yan ang nagligtas ng buhay ko. Sa mundong ito, tanging ang aking kaklase. Ang tanging magluluha para sa akin. Nanay, tatay, mga ate, birthday ko at ng kapatid ko ngayon. Nakalimutan niyo ba akong bisitahin? May mukha ka pang magtanong? Ha? Para lang makapagpa-impress kay Mingming. Nagdaya ka pa sa exam. Sabihin ko sa'yo, ang angkan ng Chu ay hindi magdidiwang para sa isang immoral na tulad mo. Pero, ang nangopya ay si Mingming ang bunso. Stock market genius. Sa simulation na ito, hindi ba? Dapat tayong magdiwang. Ito ay para sa akin. Ang Yinshan Financial Group, matapos bilhin ang Jinghai Securities, ay lumaki ang market value ng 100 bilyon. Ayon sa balita, ang desisyon ay batay sa isang estudyante na may tumpak na hula sa stock market. Nga pala Chuheng, ang iyong kakayahan sa trading ay hindi lang kinilala ng Yinshan Financial Group. Ang hula sa stock ay nagdulot ng malaking ingay sa buong financial circle. Paulit-ulit na sinabi ng tatay ko na dapat kong dalhin ang iyong mahalagang presensya sa Yinshan Financial Group. Bukas ng umaga alas 10, magpapadala siya ng tao sa graduation ceremony ng Haida para ibigay sa iyo ang job offer. Ginawa ko ang lahat para pag-aralan ang finance at stock trading. Para tuluyang makawala sa mga baliw na pamilya Chu. Ang buhay ko, ako lang ang dapat may hawak. Mingming, Ate, bakit hindi sumama si Kuya sa graduation ceremony? uun ga, nazanzi aheng? Sinundo pa namin siya ng maayos. Ayaw niyang tanggapin, nagalit pa at nagsabi. Napuputulin niya ang relasyon sa pamilya Chu. Nakakatawa. Huwag kang mag-alala. Ang asong ito na walang bahay, siguradong nasa likod lang. Nag-isip kung paano kami papaboran. Hindi niya kayang bitawan ang kapangyarihan ng pamilya natin. Tumigil ka. Paano mo masasabi yan sa kapatid mo? Ma. Hi. Congrats sa pamilya Chuming. Tatlong magaganda at matatalinong anak na babae. At isang expert sa stocks na anak na lalaki. Talagang panalo ka sa buhay. Pagpasok ni Chuming sa Yinshan Financial Group, ang Chu Group, ay siguradong maghahari sa stock market. Sobrang praise naman po, Tito. Ang Yinshan Financial Group ay simula lang, hindi katapusan. Ang target ko ay ayusin ang Wall Street stock market. Sige po, tuloy po kayo. Balita ko, ang mga sumali sa interview na ito ay mga top talents sa finance. Naipakita ni Chuming, isang college student. Parang Diyos siya sa paningin ko. Sasabihin ko sa iyo, kung maging kaibigan ko ang ganitong financial genius, gagawin ko ang lahat. Hi. Tingnan mo, dumating na nga ang nagpapakumbaba.
Aray, ang sakit ng sugat ko. Tigil ka. Tingnan mo ang kapatid mo, gaano siya nasaktan. Humingi ka ng tawad sa kanya. Okay lang pa. Natanggap ko na ang pagmamahal ninyo. Kontento na ako. Ang pagtusok sa akin ni Kuya, ituring na lang na bayad sa utang ko sa kanya. Mingming, masyado kang mabait. Ang taong tulad niya, dapat hindi na pakawalan sa kulungan. Tumigil ka. Parehong mahalaga ang mga anak ko. Anong klaseng pamilya tayo kung ganito ang away? Mingming, okay ka lang? Okay lang. Aheng, nag-isip ka na ba ng maayos? Dumating ka para batiin si Mingming. Hindi ako para sa inyo. Anak, alam ni nanay na nasasaktan ka, pero kailangan mo munang humingi ng tawad sa kapatid mo dahil si Mingming mula pa noong 18 taong gulang ay nagtatrabaho na para sa grupo, samantalang ikaw, puro gastos lang. 3 milyon. Ano? Ang sinasabi ko, yung 3 milyon, ay dahil sa kanyang mga desisyon. Tumas. Tumaas na naman. Based sa mga stock na pinili ni Chu Heng, full investment. Konserbatibo ang estimate natin. Kikita tayo ng 50 bilyon. 3 buwang sunod-sunod na panalo, itong si Chu Heng. Parang stock god na. Stock god talaga. Ang kaklasikong ito sa pag-analyze ng stocks. Walang makakatalo. Sabihin mo sa tatay ko, doblehin ang sahod niya. Kailangan kong makuha siya para sa Ancient Financial Group. Kasinungalingan. Si Mingming. Ang nagpasikat sa stocks ng Chu family, ito. Walang kinalaman sa kanya ang mga lugi. Chu Heng, normal lang ang malugi sa stocks. Pero kung ayaw mong aminin, yan ang tanda ng kahinaan. Lahat ng lugi ng Chu family ay galing sa isang account. Walang kinalaman ang equipment, maliban sa'yo. O baka naman si Mingming? Akala mo madali akong lokohin? Sa tingin ko, hindi lang kayo madaling lokohin, tanga pa. Lahat kayo sa pamilya Chu. May kanya-kanyang computer. Pero ako, wala man lang akong karapatang humawak ng computer. Wala akong karapatang magpalugi sa inyo. Mingming, tingnan mo tak. Binilhan ka ni Ed ng pinakabagong, pinakamalaking Apple computer para mas madali mong matutunan ang finance. Ikaw na ang magiging sandigan ng stocks ng pamilya natin. Salamat ate, ang bait mo. Ang pamilya Chu ay nagsimula sa stocks, kaya lahat. Dapat marunong. Binigyan ko kayong lahat. Ng high-end computer, lahat mayroon, kunin nyo. Hito, para kay second sister, third sister. Meron din si nanay, ay si tatay meron din. Ay naku. Malaki ang negosyo ng pamilya Chu. Isang computer lang, ano ba pinagsasabi mo tatay? Nanay, third sister, binilhan niyo si Chu Heng. NG computer? Abala ako sa pag-trade ng stocks. Hindi ba pinabili mo na ito sa nanay mo? Abala ako araw-araw sa pag-alaga kay Mingming. Wala akong oras para sa mga maliliit na bagay mo. Mukhang may kasambahay at yaya kayo. Akala ko na i-prepare nyo na lahat para sa kanya. Ito, yung pea sa account ni Mingming. Ikaw ang nagkalugi, ako ito. 3 milyon ang nalugi ni Mingming. Ituring na lang natin itong bayad sa tuition. Hindi naman lugi ang pamilya nating Chu. Kapag ako ang nalugi, sayang sa pera. Kapag siya ang nalugi, bayad sa tuition lang. Isang computer lang, ilang libo lang yan. Hindi mo ba kayang bilhin mag-isa? Hindi ba binibigyan kita ng 10,000 bawat buwan? Pundo para sa pangangalakal? Pondo. Hindi ako gumastos ng kahit piso mula sa pamilya niyong Chu. Noong nakaraang quarter, ang Yinchan Financial Group natin ay may 3% ng market share. Kanselahin ang international meeting. Pupunta ako sa Hedging University para sa graduation ceremony. At personal na kukunin si Chu Heng pabalik. Ang International Chamber meeting ay may bilyon-bilyong kontrata. Pero ang chairman, kanselahin para sa isang estudyante. Tingnan mo, noong nakaraang quarter, siya lang ang kumita sa pangangalakal. Lampas pa sa kabuuan ng lahat ng traders natin. Isang bihirang financial genius na ganito. Kahit masira ang mga tuhod ko, kukunin ko siya pabalik sa grupo. Hindi ako gumastos ng kahit piso mula sa pamilya niyong Chu. Kahit sa internet cave man lang. Para matuto ng trading skills. Ginamit ko ang pinag-ipunan kong barya-barya. 1 sentimo, 1 sentimo. Tama na, yung ilang daang libong pondo. Nakalink sa main card ko, nakakatanggap ako ng auto-debit notification, 4 na taon, 4.8 milyon ang perang ito. Ikaw ang sumugal at nalugi, di ba? Hindi ako. Huwag kang magsinungaling, ipapakita ko ang billing statement. Para makita ng lahat. Ang tunay mong mukha bilang sinungaling. Chu Heng. Lahat NG billing statement. Nandito. Babasa ko ng isa-isa ngayon.
Ano? Dito. Bakit wala ang bank information ni Chuheng? Ano ang nangyari? Hindi ba sabi sa'yo ay ang insurance ko? Nasaan ang pera? Binibini, sabi ni Madre. Si Ginoong Chuheng. Ni hindi makilala ang pagtaas ng pula at pagbaba ng berde. Pinapadala ko ang pera kay Ginoong Chuming. Anong nangyayari? Biglang yaman ang mahirap. Siyempre, hindi maiwasan ang pagiging mayabang at malibog. Naku, Aheng. Ang pag-trade sa stock market ay kailangan ng talento. Ginagawa ito ni nanay. Para sa iyong kabutihan. Bigyan mo ako ng pera. Takot sila na maging spoiled ako. Pero pag binigyan siya, walang problema. Pati ba naman ang allowance ko, binigay mo sa kanya? Pinagutom mo ako. Ito ba ang sinasabi mong pagmamahal? Si Mingming, noong bata pa siya. Maselan at mahina, araw-araw pa siyang nag-isip. Para sa pamilya natin. Ikaw naman, sanay ka na sa hirap. Kaya Emo, too. Ang sama talaga ng pamilyang ito. Doble cara. Isinakripisyo ang tunay na anak para sa ampon. Ngayon lang ako nakakita nito. Talagan ga. Kaya sa loob ng maraming taon, hindi kumuha si Chu ng kahit piso. At ang pamilya namin, hindi rin siya binigyan ng kahit piso. Paano siya nabuhay sa ganitong sitwasyon? Binibini, may aksidente sa unahan. Hindi tayo makadaan. Sabihin mo sa principal. At ipadala ang eroplano ni tatay. Pumunta tayo sa Haida sa pinakamabilis na paraan. Tawagin ang Air One. Wala kang nakuha ni isang piso. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Ginawa mo ito para lang mapahiya ang pamilya natin. Kung sasabihin ko sa inyo, magiging walang kwentang taong pera lang ang habol. Ang cute Mo. Mingming. Ito ay 10% NG Shares NG True Corporation. Ito ay regalo ko sa iyo. Salamat, ma. Mingming, meron PA, tingnan Montag. Ito ay pinagsama-samang regalo naming tatlong Ed. Isang luxury ka. Salamat, ate. Ma, bukas ay sports fest sa school. Gusto ko sanang bumili ng sapatos. Akala mo ba madaling kumita ng pera? Kailangan ba ng bagong sapatos para lang tumakbo? Mukhang ikaw talaga ang may gusto kay Mingming. Ikaw rin naman ang may gusto. Huwag kang magkumpara. Wala akong ganoon. Sa halip na mag-isip ng kung ano-ano, mag-aral ka na lang ng stocks. Huwag kang umasa sa yaman ng pamilya namin. Mingming, magwish ka na. Magwish ka na. Magwish, magwish. Tapos na. Maligayang kaawan. Ito. Sinadya ng kuya na banggitin ang mga ito para maramdaman ng lahat na may utang na loob ang pamilya namin sa kanya. Para magilty ang pamilya, grabe ang paghihiganti. Masyado namang mabigat. Tama, swerte lang. Mukhang tama ang desisyon kung hindi ka bigyan ng pera. Simula pagkabata, pinagkalooban ka namin ng magandang kalusugan. Ilan lang ang may ganito. Pangarap NG marami, pero ikaf. Hindi ka lang nagpapasalamat, ngayon gusto mo pang maghiganti. Simula nang pumasok ako sa pamilya nyo, hindi ako nabusog kahit isang beses. Wala akong naging magandang damit. Kahit nung nagka-acute appendicitis ako, nasa ospital ako, muntik na akong mamatay. Ako lang ang pumirma sa surgery consent. Hindi ko sila sinumbong. Malaking biyaya na yon. Tama na, Chuheng, ang pamilya namin. May 24/7 na private doctor. Huwag kang magsinungaling ng sobra. Tatawagin ko na ang private doctor para malaman ang totoo. Doktor. Tanong ka o lang. Alam mo, tapi ang applications ni Chuheng. Second yung miss, ng gabing iyon, biglang sumakit ang tiyan ng eldest yung master. Nagnana ng appendix, pero nung time na yon, sinabi ng second yung master na masama ang pakiramdam niya, kaya pinilit ng madam na unahin siya. Alagaan muna ang second young master. May kamay ka naman. Bakit hindi ka pumunta sa ospital? Sabi ng madam, baka may storbo ang pag-trade ng second yung master. Kaya kinuha ang cellphone at pinarusahan ang eldest yung master sa pagpapangga. At ikinulong siya ng 3 araw. Ano? Ibig sabihin, si Chuheng lang ang mag-isa. Nagtiis ng 72 oras. At gumapang papuntang ospital. Ibig sabihin, Si Chuheng lang ang mag-isa. Nagtiis ng 72 oras. at gumapang papuntang ospital, ano naman ngayon, hindi ba may Biyaya ng mga halamang gamot ba? Kahit 2 lang ang kunin. mabilis siyang gagaling? Mga biyaya ng halamang gamot. Ni hindi ko pa nakikita. Lalo na ang kainin. Chuming sa bilog ng mga kaibigan. Sabid ang kanyang aso Piki kumakain madalas, halo-halo sa Cordyceps sinensis dog food. Pareho ba yun? Yung aso, simula bata pa lang ni Mingming. Pamilya rin namin yun. Yun pala, sa pamilya ninyong Chu. Mas mababa pa ako sa aso. Kung kalahati lang ng galing ni Mingming ang meron ka, hindi ka sana namin pinabayaan.
Hindi ka kasing talino ni Mingming. Espesyal na nakaayos ako para sa iyo na mag-aral sa Choose Group. Pero ikaf, laging may kaya banken. Ni minsan, hindi ka nag-intern. Yung paglilinis ng CES ba ang sinasabi mo? Ano? Tagalinis. Hindi ba sinabi kong ilagay si Chu Heng sa ang lokasyon ng mga pananalapi? Natatakot ako na kapag kasabay niya si Mingming, baka siya ang bulihin, kaya ko. May bakante kasi sa tagalinis, kaya. Ikatlong sister ay tama. Tulad niyang walang alam sa computer. Ito rin ay isang basura ng mga mapagkukunan upang ilipat ka sa posisyon ng stock market. Kaya sinadyan yung ilagay ako. Linisin at ibaba ang 18 lugar ng trabaho ng kumpanya araw-araw. 3 oras lang ang tulog ko. Kahit 100 tagalinis, hindi matatapos yan. Hindi ba't pang-abuso yan? Paano ako magkakaroon ng oras upang malaman kung paano gumagana? Paano niya nasabi yan ng walang hiya? Kung hindi mo matapos ang trabaho, hindi mo ba kami sasabihan? Ngayon ka pa nagpapakaawa, kanino ka nandidiri? Hindi ba't sinabi ko sa inyo? Tay, tingnan mo. Sa internship na ito, kung may problema, Sabihin mo sa amin, ha? Ay, ang galing-galing ng Mingming natin. sisikapin ka o. Ang galing. Kaya Montag, yan. Tay, Nay. Gusto kong magpalit ng internship, ayoko nang maging tagalinis. Anak, ang tunay na tao ay nagtitiis ng hirap. Hindi, inay, ang aking kakayahan sa negosyo ay napakabuti din. Ay, Walang duda, kaya ni Mingming tu. ako. Ang galing mo. Laban lang. Sa totoo lang, kulang ka sa kakayahan. Kahit basic na trabaho ng janitor, di mo magawa ng maayos. Gusto mo pang umangat agad? Walang kakayahan. Ay, dumating na ang principal. Ngayong araw, ako'y inanyayahan ng Yingshan Group. Ano? Chueng. Nangangarap ka pa? Talagang para kay Mingming to. Kung may kakayahan ka, kailangan mo pa bang magnakaw? Dinatami mo pa ang kakulangan mo. Nasaktan mo si Mingming. Dahil mo takti nakikita nakatawa-tawa ka? Katawa-tawa. Ang trading skills ko, di kayang abutin ni Chuming. Napakataas para sa kanya. Bulag kang matanda ka. Bastos. Ay, Kaya pala ayaw sa'yo ng mga ate mo. Chueng. Sasabihin ko sa'yo, ang financial genius na si Mingming, pwede mo bang ikumpara? Di nakakahiya ang kawalan ng kakayahan. Nakakahiya ang magpanggap kahit alam mong wala kang kakayahan. Yan ang tanda ng kawalang kaya. Ingatan nyo ang genius na minamahal nyo. Kahit isang daliri ko, ay di niya kayang pantayan. Ikaf. Maligayang pagdating sa mga magulang at estudyante. SA Graduation Ceremony NG Haida University. Ang aming paaralan. At buong bansa, isa lang ang pipiliin. At ang taong yon ay ang stock market genius ng Chu family. Si Mingming. Chu Heng, umalis ka na habang may oras pa. Sandali, makikita mo mismo si Mingming. Natatanggap nito. Baka di mo kayanin ang malaking pagkakaiba nyo. Heng, huwag ka nang magulo. Kahit nakapikit si Mingming, kikita pa rin siya. Kahit ang mga kapatid mong babae, puro top talent. Kung magpapatuloy ka sa pagiging makulit, makakahiya ka talaga. Nakakahiya. Hindi pa sigurado yan. Kaya ngayon, ibubunyag na natin ang tungkol sa Yingtian Financial Group. Simula nang itatag ang aming universidad sa Haicheng. Ito ang unang pagkakataon na may taong may ganitong lalim ng pag-unawa sa finance at analysis ng stocks, na nagpapakita ng kanyang pambihirang talento at kakayahan na kahit sa buong probinsya. Pati na sa buong bansa, gustong-gusto siyang kunin ng mga kumpanya. Kahit ang Yingtian Financial Group, isa sa top 10 sa buong mundo. Ito ay karangalan ng buong paaralan. Ang genius na trader na ito ay galing sa pamilya Chu. Mingming. Ang aming Mingming ay hindi lang pinakamahusay na finance student sa Haicheng. Kundi pati na rin ang pinakamagaling na trader sa buong bansa. Talagang ipinagmamalaki ng pamilya Chu. Ang galing-galing mo, bunso. Ngayon, si Mingming ay hindi lang pride ng aming mga magulang, kundi pati na rin ng buong industriya ng finance, na nagbigay ng malaking karangalan. Itong si Chu Heng. Ay sana meron din siya. Tama na, masayang araw ito. Huwag na nating banggitin ang batang yan.
Hoi, Mingming. Kaya Montag, Yan. Magandang araw po, ako si Chuming. Napakalaking karangalan Na matanggap sa Yingtian Financial Group ang pagpasok sa Yingtian. ay hindi posible kung hindi sa suporta ng aking mga magulang mula pagkabata. Lubos akong nagpapasalamat sa kanila. Kung wala sila, Hindi ko makakamit ang tagumpay ko ngayon. Sandali, anong pangalan mo? Ako. principal, ito po ang aking anak. S.I. Chuming. Kalokohan ang natanggap kong impormasyon. Hindi si Chuming, kundi si Chiheng. Ano? Ano yan? Paano nangyari yon? Si Chuheng ay isang taong hindi marunong mag-iba ng stocks at features. Ang inosenteng bata. Bakit siya kukunin ng Yingtian? Ayon kay Chuheng. Nandito siya ngayon para kunin. Baka nagkamali tayo sa kanya? Si Aheng ay lumaki sa probinsya. Hindi siya exposed sa mundo ng finance. Baka nagkakamali tayo. Ang batang to, mula pagkabata, ang mga grades niya sa finance. Taon-taon nasa huli. Baka nagkakamali kayo? Mali? Paano naging mali? Si Chuheng, 3 taong sunod na nagkamit ng scholarship. At 3 taong sunod na kampiyon sa trading. Naka-4 lang. Ang galing talaga ni Chuheng. Ang galing niya sa trading, tapos pinagdududahan pa siya ng pamilya niya? Walang mata. Tama. Sana ang kiti-kiti niya. Paano ako titingin sa mga tao? Principal? Yung kuya ko, 3 buwan na nakakulong sa mental hospital. Wala talagang oras para mag-interview. Kuya. Maapektuhan ang buong pamilya Chu. Tumigil ka. Panoorin nyo. Ito ay sikretong dokumento ng Yingtian Group. May pirma mismo ni Boss Shen. Pinagdududahan mo ba ang Haida University o si Boss Shen? Kung hindi ka magaling, tanggapin mo na lang. Hinamak Montag P.A. Kuya Montag. Kung magpapatuloy ka sa ganyan, tatanggalin ko ang enrollment mo. Maglakas loob ka. Si Mingming namin, ang nag-angat ng stocks ng Chu Corporation mula sa pinakamababa sa Jinghai. Patungo sa numero 1. Stock God. Paano naging itong kit-kit na to? Hindi nakakabahala ang maling pangalan, ang nakakabahala. Kung magagalit ang Yingtian Group, maaring malugmok ang Haida University. Talagang gabi Asia? Ang malulugmok ay kayo. Para sa akin talaga ito. Aheng, huwag mo nang ipagpilitan ang mali. Chuheng. Wala ring mangyayari sa pagiging mainitin ng ulo mo. Si Mingming hindi lang tumulong sa akin at sa At-Atits na magkaroon ng lugar sa financial world, kundi pinasikat pa ang pamilya Chu. Sa isang gabi, bilang bagong bituin sa stock trading, Walang duda. si Mingming ang pinakanararapat. Tama, garantisado ko sa ngalan ng Chu Corporation. Pa kay Mingming talaga ito. Ikaw, karapat dapat ka ba? Ikaw talaga? Naku, ang anak na babae ng Yingtian Group, personal na dala ang maming regalo. Para ay, Anbot S.I. Chuming. Ang ganda ng pagdiriwang. Isang bihirang pangyayari sa financial circle ng Jinghai. Si Chuming, siguradong magiging matagumpay. Miss Shen, personal kayong sumalubong kay Mingming para sa onboarding. Ito ay malaking karangalan para sa pamilya Chu. Mingming. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan, kanina lang. Pinalayas namin siya, ngayon nasa entablado. Ay si Mingming namin. Ikaf. MS Shen, sisikapin kong doblihin ang aking pagsisika upang hindi masayang ang tiwala ng Yingtian Conglomerate sa akin. Mingming. Simulat sa pool, kay Chuhin talaga ito. Naglakas loob kang agawin sa kanya. Gusto mong mamatay? Ano? Yingtian Konglomerate. Ang kinuha pala ay si Chuheng. Mission, baka nagakamali pa kayo. Si Mingming namin ang tunay na financial genius. Daang bises pang mas magaling kaysa sa kita na to. Siya.
ni hindi nga nakapasa sa initial resume screening. Si Chu Heng ang tunay na gusto naming kunin. Ng Yingshan Conglomerate. Kayong mga talagang naghahanap ng kamatayan. Ano? Dapat SI Chuming ang Stock God? Bakit hindi man lang nakapasa SA Initial Screening NG Yingtian? Stock God pa? Yung mga past trading records niya. Kinopua lang kay Chuheng. Noon, kami ni Ed at Ditz ay biglang yumaman sa finance. Dahil lahat sa stock analysis notes na binigay ni Mingming. Mingming, ano ba talaga ang nangyari? Hindi pwede kung magpapatuloy ito, malalaman ng Chu family na si Chu Heng pala ang tunay na trading genius. Niloko kayong lahat ni Chu Heng. Si Chu Heng ang kumuha ng trading notes ko at nag-fake ng resume para makuha ang offer ng Yingtian. Kuya. Noon, tinulungan kita para mapatunayan mo sa parents. Kaya ko itinago. Yung pagpeke mo ng resume. Pero na yon? Ganito ka ba magpasalamat sa akin? Ngayon, ang Chu family ay pinagtutulungan dahil sa'yo. Masaya ka na? Kaya pala nakakuha ang kite na to. Kinuha lang pala ang trading data ni Chuming. At nagpeke ng resume, talagang walang hiya. Kahit makapasok man, to SA Yingtian. Matatanggal din yan, MS Shen. Si Chu Heng ay stock illiterate. Kung hindi, maghanda na lang kayong magsara. Ang Yingshan Conglomerate namin. May genius trader na si Chu Heng. Tataas lang lalo at saka. Kung sino ang gusto kong kunin, wala kang karapatang makialam. Ikaf. Noon, para sa pamilya, tinulungan ko ang Chu family na maging numero 1 sa stock market. Pero tinalikuran nila ako, kaya ang lahat ng binigay ko sa Chu family. Babawin ko lahat. Chuming, may lakas ka bang hamunin ako sa harap ng lahat? Tingnan natin kung sino sa atin ang makakakuha ng 30 bilyon sa isang araw. Ang hirap-hirap kong kunin ang tiwala ni mama at papa at ng mga ate ko. Gamit ang stock notes ni Chu Heng. Hindi ako makikipagkompetensya sa kanya. Ako. Laban. Kailangan kong lumaban. Mingming, ito ang pagkakataon mo para patunayan. Sa lahat ang sarili mo. Gawin mong numero 1 ang Chu family sa stock market. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Tama. Mingming, ito ang card ko. May 2 milyon dito. Ipakita mo sa kanya kung ano ang tunay na ga. Kaya Montag yan, Mingming. Papa, ayoko. Hindi ko kailangan ito. CJ, gagawin kong 1-0, 000 beses ang halaga ng 50 piso ko para malaman nyo kung sino talaga ang walang kwenta. Gusto ni Chu Heng gawing 5 milyon ang 50 piso. Nababaliw na ba siya sa pera? Wala namang ibang kakayahan ito. Ang galing lang magyabang. Dahil sa kanya, nahihiya na ang buong Chu family. Aheng, alam kong gusto mong patunayan ang sarili mo, pero hindi mo kailangang magpakitang gilas gamit ang 50 piso. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang, bibigyan kita. Tigilan mo na ang pagsisinungaling. Huwag kang magpanggap. Sinabi ko na, gagawin kong 1-0, 000 beses ang 50 piso. At gagawin ko talaga. Gago KBA? Sa buong financial industry. Wala pang nakakagawa ng 50 piso to 5 milyon. Gusto mo bang lalong mapahiya ang Chu family? Kahit na meron. Si Mingming lang ang kayang gawin yon. Huwag ka nang magpakabobo. May 2 milyon akong puhunan at nasa akin ang stock notes ni Chu Heng. Hindi ako maniniwalang. Hindi ko kayang talunin ang 50 piso niya. Lalabanan kita. Simula na ang laban. Based sa notes, ang Cloud Group ang best stock. Ibubuhos ko lahat at dadami ang puhunan ko ng 100 bisis. Chu Heng. Talunan ka na. Paano possible? Si Chuming, ang aking kaklase, ay bumili ng buong share sa Yunding Tech.
Gusto mo rin bang pumili ng Yunding Tech? Mabilis ang pagbabago ng stock market. Yung stock notebook na kinuha ni Chuming sa akin, hindi na applicable sa kasalukuyang financial market. Ayon sa pinakabagong balita, nagtatayo ng tourist zone ang South Africa. Tiyak na bibili sila ng cement trucks sa ating bansa ng mataas ang presyo. Kaya ang pinakamagandang stock ngayon ay ang Huijian Heavy Industries. Ito yung hindi pinapansing Sunset Industry. Ang galing mo. Si Chuheng, ginamit lahat ng pera sa account para bumili ng Huijian Heavy Industries. Marunong ba siyang mag-stock? Malapit nang mabangkrupt ang kumpanyang ito. Talagang basurang stock. Samantalang si Chuming, narinig kong ang Yunding Tech. Malapit nang mag-ipo. Tiyak na tataas ang presyo. Talo si Chuheng. Mas magaling talaga ang aming Mingming. Hindi tulad ng ibang kid. Ni hindi alam ang basic rules ng finance. Baka mawala pa yung 50 pisong puhunan Montag. Mukhang na-electrocute ng husto si Kuya sa mental hospital. Ang tanga talaga, bumili ng basurang stock para lang magpalugi. Hindi Bihirang bull market ito. Ang stock na binili ko pwedeng tumaas ng 10 araw. Zampong araf? Mukhang 10 araw kang matatalo. Tulad ng Yunding Tech na pinili ni Mingming. Pwede pa akong maniwala sa 10 araw na pagtaas ng potential stock na yan. Pero yung basurang stock Montag? Panaginip lang yan. Chuheng, ang ordinaryong stock na tumaas ng 3 araw. Malakas na stock na yan, lalo na yung 10 araw mo. Baka nagkakamali ka, bakit hindi ka na lang magpalit ng stock? Hindi nagkakamali si Chuheng. Miss Shen, yung basurang stock na pinili ni Chuheng, matagal nang hindi nagdi-dividend, malapit nang mabangkrupt. 10 araw na pagtaas, wala na ngang pagbaba. Kuya, huwag ka nang magpakatigas ang ulo. Tiyak bababa yung stock na yan. Kung gusto mo, tulungan kitang ibenta. Kung hahawakan mo pa, babaliin ko ang kamay mo. Mingming. Ate, tinutulungan ko si Kuya. Bakit ganito ang trato sa akin ni Kuya? Natatakot lang siya. Natataas ang stock ni Mingming. Sinadya niyang itulak siya. Chuheng, ang sama ng ugali mo. Aheng, kung wala kang talento, okay lang sa nanay, pero hindi mo na ba kayang panatilihin ang konsensya bilang tao? Ang maliit na ito, saan ba naman nagkaroon ng konsensya mula pagkabata? Itingnan ko lang kung paano ka mamamatay pagkatapos bumagsak ang stock mo. Anong nangyayari? Tumataas talaga ang stock na ito. Akala ko talaga nagtagumpay ang batang ito sa pagkuha ng pera. Ngayon, mukhang biro lang pala. Aheng, alam ni mama na gusto mong patunayan ang sarili mo. Pero hindi ka talaga marunong mag-trade ng stocks. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo dito. Talagang baguhan si Chuheng, hindi nakakagulat. Ang panalo sa pagkakataong ito ay si Chuming, sigurado. Sabi pakikita ng 5 milyon, malulugi na ang 50 piso na puhunan. Mukhang sobra akong nag-isip, dati para sa pamilya natin. Ang umangat sa numero 1 sa stock market ay si Mingming. Hindi talaga si Chuheng. Anong nagmamadali? Kapag mas malaki ang alon, mas mahal ang isda. Hello, gusto kong umutang ng 3 milyon. Chuheng, nawawala ka na ba sa sarili mo? Utang ka ng 3 milyon para mag-trade. Anong ipambabayad mo? Ibebenta mo ba ang bato mo? Mukhang matagal ka nang nakatigil. May tubig na ba sa utak mo? Batang suwail, kung gusto mong mamatay, lumayo ka. Huwag mong isama ang pamilya natin. Yung 3 milyon na inutang mo, kung malulugi ka, ibenta mo ang dugo mo, bato mo, o organs mo, huwag mong asahan kaming magbabayad para sa iyo. Ganito lang kaliit na halaga, hindi abutin ng 10 minuto. Para doblehin ko ang kita mo. Utang ng 3 milyon para bumili ng basurang stock. May tubig na ba talaga sa utak ni Chuheng? Chuheng, ang Huijian Heavy Industries ay babagsak na sa bankruptcy. Isang hakbang na lang, tanggal na sa market. Sa huli, yung 3 milyon na utang ang papatay sa iyo. Mas mabuti pang bumalik ka na lang. Ang 3 milyon na puhunan, 3 bilyon lang ang kikitain. Napakaliit pa rin. Nagsisimula pa lang ang bull market. Base sa trend, may susunod na pagtaas. Bibilhin ko lahat at maglalagay ng 100 times leverage. Madali lang kumita ng 30 bilyon. Tingnan mo yung maliit, hindi na makapagpigil. Ngayon pa lang inilabas na lahat ng pera. Anong silbi ng paglabas ngayon? Yung 3 milyon na utang. Aheng, kahit magtrabaho ka habang buhay, hindi mo mababayaran. Hindi tama ito. Hindi lang hindi inilabas ni Chuheng ang pera. Nababaliw na ba si Chuheng? Gamit ang leverage. Kung babagsak, mawawala lahat ng puhunan para lang sa isang basurang stock. Isinugal ang lahat, naglalaro siya ng buhay niya. Kahit magdagdag ka ng 1 milyong leverage, halos zero pa rin ang sansa mo. Talagang baguhan ka, no? Hindi mo talaga alam ang stock market. Mali, hindi simpleng galaw ito ni Chuheng. Sa surface, mukhang bumagsak na sa pinakamababa ang stock na ito. Pero sa totoo lang, unti-unting nagbabago ang direksyon ng merkado. Parang may pumapasok na pundo ng palihim. Sinusubukan ni Chuheng ang isang rebound. Tingnan nyo, pula na, pula na.
Mission, malapabiyay mo sa MO. Berde ito, talo tayo. Ang uamuntag, akala ka utalaga. Kayang bumawi ang cute na to. Pa sakin, lugi na to. Lugi na, Tong stock na, Duket may leverage, tapos na, 2. Chuheng, pasensya na, mali ako. Hindi ka nagkakamali, mamaya lang pula na to. Chuheng, Nagiging baliw ka na sa stocks, no? Hindi mo na alam ang pulat berde. Kitang-kita namang bumabagsak. Gusto mo pa mapula? Panaginip lang, yan, aheng. Hindi sa hindi ka pinaniniwalaan ni Mama. Pero yung first place MOSA financial exam. Hinopya montag lang kay Mingming. Huwag ka nang magmatigas. Kung susuko ka na kay Mingming ngayon, hindi pa huli. kung hindi kayo naniniwala, taya kayo sakin. Gamitin niyo ang lahat ng kayamanan ng pamilya Chu laban sakin. Lahat ng kayamanan ng pamilya Chu, galing kay Mingming. Anong hindi ko kaya? Mingming, isinangla ni Papa ang lahat ng ari-arian natin. Ipinadala sa account mo. Ikaw na ang magiging genius ng pamilya Chu. Ano? Lahat NG assets? Papa. Ang laki naman nun. Mingming, okay lang, huwag kang ma-pressure. Naniniwala ang buong pamilya sa'yo. Kaya mong kumita ng 30 bilyon para sa pamilya Chu. Tama. Kaya montag, yan, Mingming. Mga cute, mukhang yung perang kinita ko para sa pamilya Chu. Sasayangin niyo lang. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang RE ng Cloud Peak Tech. Para sa new energy vehicles, maganda ang feature. Yung basura mong cement truck, hindi mabenta. Aheng. Alam ni Mama na ayaw mong matalo kay Mingming. Pero bankrupt na ang Huajian Heavy Industries. Yung mga samang truck nila, basura na lang. Huwag mong idamay ang pamilya Chu sa inggit mo kay Mingming. At huwag mong ipahamak ang pamilya Chu. Chuheng. Anong pinagtatawa mo? Sabihin ko sa'yo, darating na ang mga naghahabol ng utang mamaya. Kung gusto mong mabuhay, tumakbo ka na. Sayang. Ngayon, ang may utang ay hindi ako. Pinakabagong balita. Ano? To? Anong nangyayari? Ano? To? Anong nangyayari? Bakit biglang tumas? 2? South Africa, bumili ng maraming cement truck ng mataas ang presyo. Doble ang presyo ng mga cement truck ng Huajian Heavy Industry. Kung ganito ang trend, siguradong kikita tayo ng 30 bilyon. Isang milyon lang, 2. Hindi man lang sapat para bayaran ang interes. Kuya, talo ka na. Tama. Wala ka man lang kalahati ng kay Mingming. Anong pinagmamalaki mo dyan? Ito. Chuheng, tumalang talaga ang stock na to sa 5 milyon. Ngayon, ano pa ang masasabi ninyo? Normal lang sa stock market ang pagtaas at pagbaba. Maliit lang tong fluctuation. Kung magaling ka, kumita ka ng 1 milyon. Uunga, hati tong basurang stock tumas. Paano pa kaya ang stock ni Mingming? Siguradong 10 bises na taas. Chuheng. Sumuko kana. Paano to nangyari? Sa ganitong ikli ng panahon, umabot sa 1 bilyon? Nakakabilib talaga. Huwag magmadaling maghusga, swerte lang siya. Nakatama lang ng 1 beses, babagsak din yan mamaya, kuya. Swerte mo lang, 2 beses ka lang nakatama. SA tingin ka o. Babagsak din yan mamaya. Uunga, yung mga hula ni Mingming dati. Hindi naman nagkakamali. Siguradong matutulungan niya ang pamilya natin. Na bumaliktad at makilala sa financial news. Kuya, malapit na magsara ang stock market. Matatalo ka talaga. Kung magsusori ka na ngayon, baka maawa pa sina mama at papa, pati na rin ang mga ate mo. At tulungan kang bayaran ang utang mo. Hindi kailangan. Sabi ko sa'yo, kikita tayo ng 30 bilyon sa stock na to at mangyayari yon. Ito. Hindi ba malapit ng mabangkarote ang Huajian Heavy Industry? Bakit biglang umabot sa 30 bilyon? Paano naging 30 bilyon ang halaga ng mga basurang cement truck na to? Imposible, peke, lahat, yan peke. Chuheng, ang galing mo, nabuhay mo pa ang halos. Mamatay ng stock na ito. Himala sa finance ito. Paano mo nagawa? Siyempre may bumili ng lahat ng cement truck ng Huajian Heavy Industry. Naglist na sila kaya tumaas ang presyo. Imposible. Sinong gagastos ng malaki? Sa mga lumang truck na yan, may sira ang system. Tingnan niyo. Tama si Chuheng. Nagde-develop ng tourist area ang South Africa. Umaangkat ng maraming cement truck mula sa Dashago. Sabi ko na nga ba, tama lagi ang hula ni Chuheng sa market. Talagang stocking siya. Hinay. Ako, sumunod lang sa stock notebook, bumili ng Yunding Tech. Siguradong profit ito. Paglabas ng resulta, malalaman natin kung talo o panalo. Tama. Kahit si Chuheng, ang kit-kit, kumita ng 30 bilyon sa basurang stock na yan. EDI ang stock ni Mingming. Siguradong 10,000 bisis pa ang kikitain. Hintayin nating ma-load lahat ng data. Tingnan natin. Sino talaga ang mananalo? Noong nakaraan, tinulungan tayo ni Mingming na mauna ang Chu family. Sa stock market. Siguradong magagawa ulit yan ngayon. Lalo tayong giginhawa. Dagdagan natin ng 100 bises na leverage. Naghahanap ng problema. Ang stock na binili ni Chuming.
Hindi lang hindi tataas, babagsak pa yan ng husto. Tama si Chu Heng. Bumagsak na sa 3 bilyon ang stock ni Chuming. Tama si Chu Heng. Bumagsak na sa 3 bilyon ang stock ni Chuming. Stocking pa ang tawag sa sarili. Mukhang yang past performance niya. Kinopya lang kay Chu Heng. Anong alam niyo? Normal lang sa stock market ang pagtaas at pagbaba. Kung hindi mo kaya tong ganitong galaw, huwag ka nang mag-stock. Pinuri ng sobra ang basurang stock ni Chuheng. Malakas ang pundo ng aming Chu family. Okay lang ang konting pagbaba. Bumagsak ulit. Kung tuloy-tuloy to, baka maubos ang yaman ng Chu family. Mingming, hindi ba't magaling ka sa stocks? Ano NG nang giyayari? Dad, huwag kang mag-alala, manipulasyon lang to ng mga malalaking player. Pag na-eliminate na nila ang maliliit na investor, Tataas agad ang presyo. Alam ko, bumababa ngayon. Para bigyan kayong mga cute-cute ng huling pagkakataong makasakay. Mamaya, tataas ng diretso, yan hanggang sa limit. Hayaan mong hindi makahabol ang mga maliliit na mamumuhunan, Chuming. Kung bababa ka pa, wala nang bababaan. Ano ba ang alam ninyo? Tunay na matibay na stock ito. Lahat ay biglang sisikat, kayong dalawa ay walang alam. Talaga? Kung gayon, hintayin natin. Chuheng, ang pag-trade ng stocks ay kailangan ng talino. Tataas din ang stocks ni Mingming. Ang pamilya nating Chu ay biglang angat, ikaw. Kahit lumuhod ka para sumama sa amin, wala nang saysay. Tama na, after all, si Aheng ay parte pa rin ng pamilya nating Chu. Basta't handa siyang lumuhod ng 7 araw at 7 gabi, papayagan natin siyang kumita ng kaunti. Tumaas na. Tumas. Babala, ang presyo ng stocks ng Cloud Peak Tech ay bumagsak ng higit sa 80% sa isang araw. At sa pilitang pinatigil. Paano ito nangyari? Bilis, itapon mo na, huminto ka na. Bilis na. Oo. Bakit hindi na maibenta? Huwag nang lumaban, naglagay kayo ng 100 beses na leverage. Maliban na lang kung ang stock na ito ang huminto, kung hindi. Mawawala pati ang inyong puhunan. Tatay. Lao Chu, kumusta ka? Huwag mo akong takutin. Mingming, ikaw ang stock god, may paraan ka. May paraan kang ipahinto ito, di ba? Gavin Montag. Ang kotse ko, ang eroplano ko, ayaw kong maging mahirap. Ayaw kong maghirap, pataasin mo ulit, bilis. Chuming, kung bababa pia, mawawalan tayo ng 3 bilyon, ang buong pamilya ay magpapakamatay. Ayaw kong mamatay. Mingming, magsalita ka na. Tumigil. Ang pamilya Chu ay bulag, hindi naniniwala sa tunay na stock god. Pinipilit pa ang isang tanga, karapat-dapat na mawala ng lahat. Talagang sariling sikap ang kasalanan, walang pag-asa. Tapos na. Lubusan ng tapos. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi mo ba sinabing siguradong kikita sa stock na ito? Ako ay bumili ayon sa balita ng taong iyon. Paano ko malalaman na magkaganito? Hindi mo ba napanood ang balita? Ang bagong energy car ng Cloud Peak Tech, sumabog ang baterya. Maraming nasawi, sa panahong ito ay naglabas ng balita, walang iba kundi. Gusto lang ng mas maraming kasama sa paghihirap. Breaking news, sumabog ang baterya ng energy car ng Cloud Peak Tech. Maraming consumer ang nasaktan. Bumagsak ang mga stock. Tanggang taka. Ang pinaghirapan ng mga Chu sa ilang henerasyon ay sinira mo lahat. Papatayin kita. Ate, ang sakit. Tulong Montag ako. Sinira mo ang aking imperyo sa negosyo. Ginawa mo akong isang dating reyna ng negosyo, na ngayon ay isang pulubi. Dapat kaabang paluin. Bayaran mo ang aking mga mamahaling kotse at bahay. Ate. Chuming, dahil sa'yo may utang ako ng bilyon-bilyon. Sinira Montag ang buhay kao. Deserve mo yan. Sabi ko sa'yo, kung wala kang kakayahan, Huwag kang magpakapuso. Ang ganitong palamunin. dapat itapon sa dagat para pakainin sa mga isda. Nasayang ang pera at na-offend pa ang Yinchan Consortium. Talagang patay na si Chuming. Tito, tulong Montag ako. Zia. Siya ang may pakana nito. Alam niyang may problema ang Yunding Tech. Pero sinadya niyang idisenyo para maipit ako at masira ang pamilya nating Chu. Nabang karote. Boss Shen, malapit na magsimula ang graduation ceremony. Kung pupunta tayo ngayon, huli na tayo. Sabihan mo si Li Tiangco na maaga niyang ipadala ang bilyon-bilyong order bilang paghingi ng tawad sa pamilya Chu. At i-alarma, dapat makarating sa Haida University sa loob ng 3 minuto. Kailangan kong salubungin ang stock god. Oo. Kuya, alam kong nainggit ka sa akin dahil mas magaling ako. Pero paano mo nagawang gumamit ng masamang paan para magkalat ng peking balita at maipit ako na nagresulta sa pagkabangkarote ng pamilya nating Chu? Magapatid tayo, kuya. Sinasabi mong ako ang may pakana. Mapakita ka ng ebidensya. Oo nga, Mingming. Ikaw ang bumili ng lahat ng stocks, di ba? Paano magagawa ni Chuheng na magpakana?
Magsalita ka. Mukhang hindi lahat sa pamilya Chu ay tanga. Nanay, tatay. Ate, maniwala kayo sa akin. Sigurado akong si kuya ang nagpakana sa akin. Gusto niyang magpangga na siya ang magiging bayani para iligtas tayo. Gusto niyang ilubog tayo sa problema para siya ang lumabas na tagapagligtas. Papasalamatan natin siya. Pahalagahan siya. Aheng. Naniniwala ang nanay mo na hindi mo sinasadyang sirain ang pamilya Chu. Aminin mo na lang ang kasalanan mo at ibalik ang 30 bilyon sa pamilya Chu. Pagpapatawarin ka namin lahat. Panaginip mo. Ang perang ito, kahit ipakain ko pa sa aso, ay hindi ko ibibigay sa inyo. Ikaw na munting sutil, traitor sa sariling hanap buhay. Isuka mo agad ang pera ng pamilya Chu. Kung hindi, ipapakulong kita. Ginawan mo ng scam ang pamilya Chu. Siguradong habang buhay kang makukulong. Pakiusap, ipakulong mo ako. Pakiusap, gawin mong habang buhay akong makulong. Ako. Karapat-dapat. Si Chu Heng mismo, sa harap ng lahat, ang namamahala. Talagang imposibleng may illegal na nangyari. Mukhang gustong manloko ng pamilya Chu. Gusto pang kunin ang 30 bilyon ni Chu Heng? Gipit na ba kayo? Walang solidong ebidensya, tapos mang-akusa kayo sa aming Incheon Consortium. Sa aming top stock trader. Gusto niyo bang mamatay? Ano ang gusto niyong gawin? Tigilan niyo yan. Tito, Li Tiangkuo. Hindi ko inaasahang dating ang top expert na ito. Ang nagtamo ng Best Stock Analyst of Dacia Award sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Balita ko, si Li Tiangkuo ang pangalawang pinuno ng Yingtian Consortium. Laging pinakamamahal ang pamangkin niyang si Chuming. Siguradong naparito siya para suportahan ito. Tito, narito ka na rin sa wakas. Ginamit ng kuya ko ang insider information para kumita ng 30 bilyon. Winasak ang pamilya Chu. Ngayon, klaro na ang ebidensya. Hindi lang siya umamin, pati kami gustong patayin. Tiangkuo, kailangan mo magbigay ng katarungan para sa pamilya Chu. At linisin ang aming hanay. Ngayon, dumarating ako sa utos ni Boss Shen para ihatid ang trillions na kontrata ng Yingtian Consortium para sa pamilya Chu. Tapos, sinasaktan niyo ang mahal na bisita ni Boss Shen. Ang lakas ng loob mo. Trillions na kontrata. Nako, Mingming. Ikaw talaga ang tagapagligtas ng pamilya Chu. Si Mingming pa rin ang pinakamagaling. Hindi tulad ng ilang munting sutil, gumamit ng maduming paraan upang wasakin ang pamilya Chu. Ang galing niyong magbaliktad ng katotohanan. Mingming, kayo ang unang nagbintang sa akin. Kaza ka. Malinaw na ikaw ang lumabag sa patakaran. Nang bumagsak ang stocks ni Mingming, ikinayod mo ang pamilya Chu para kumita. Ako, sa larangan ng stock analysis. Ilang dekada na ang pinagdaanan. Anong trading strategy ba ang hindi ko pa nakita? Ikaf? Paano mo na-predict ng eksakto ang pagtaas, pagbaba, at pagbenta ng stocks? Maliwanag na ito ay illegal na trading gamit ang algorithm. Chu Heng, akala montak maluluko montak. Ang mga amateur na ito, maluluko montak pa ako? Kahit ang stock expert mismo ang nagsabi. Si Chu Heng ay lumabag sa patakaran. Tiyak na totoo yan. Pati pamilya mo, pinagsasamantalahan mo. Dapat lang mamatay ang ganyang tao. Dapat sa impyerno. Darating na si President Shen NG Yingtian Group dito. Huwag niyo sanang hayaang masira ng batang. Ito ang kasal ng pamilya Chu. Tauhan. Ito ang financial scammer na ito. Arestuhin yaw. Siya ang talentong pinagkagastusan ng Yingtian Group. Kung gagalawin niyo siya, kalaban niyo ang buong Yingtian Group. Siege po. Samahan niyo ako sa pagtanggat sa stock god. Kung gagalawin niyo siya, kalaban niyo ang buong Yingtian Group. Miss Shen, alam kong kaklase mo ang kuya ko. Pero bakit ka nagpapadala sa emosyon at inaabuso ang kapangyarihan mo? Pinapalitan mo ako ng kuya kong. Walang alam sa finance? Alagang sobrang sentimental mo. Kaya pala pinapunta ako ni President Shen para ihatid ang bilyon-bilyong kontrata at humingi ng tawad sa pamilya Chu. Alam na pala niyang may ginagawa kang kalokohan sa likod. Chu Heng. Sabi ko na nga ba't nakakuha ka? Nakasalalay pala sa babae ang pag-asenso mo. Walang hiya ka. Napakawalang hiya mo talaga. Chu Heng, Kayat may backing ka and I mission. si Mingming ang pinagkakatiwalaan ni President Shen. Ikaf? Isang palaboy lang. Tignan montak nga ang sarili montak. Aheng, tumigil ka na sa pagiging tanga. Isoli mo ang ninakaw mong pera at lumuhod ka kay Mingming para humingi ng tawad. Ako na ang bahala sa'yo. Hindi ko ginawa. Hindi ko aminin. Ako. Talagang ayaw mong magbago. 30 bilyon na insider trading? Kasuklam-suklam ka. Ngayon din, alisin kita bilang peste ng Yingtian Group. Ang lakas ng loob mo. Daring-dere ka bang sumuway sa utos ko? Miss Shen, binibigyan kita ng mukha dahil anak ka ng pamilya Shen. Pero huwag mong kalimutan, si President Shen ay patas sa trabaho. Hindi niya hahayaang manatili ang isang scammer sa grupo
Tinutulungan lang kita ayusin ang gulo mo. Huwag kang magpakapal. Kung ayaw ko, Huwag mong sisihin ang sarili mo kung magiging bastos ako sa'yo. Mga tauhan. Dakpin ninyo silang dalawa. Chuheng, wala ka ng pag-isa. Problema sa akin, Deo. Halilin ko ang akin. Anong klaseng lakas yan? Chuheng, ano pa ang pinagtatanggol mo dito? Kapag wala si Miss Shen na sumasalo sa'yo. Wala kang kwenta. Kung gagalawin niyo ako ngayon, ang buong angkan ng Chu ay maaaring lipulin. Tako na tako ako naman. Nasa bingit ka na ng kamatayan, matigas pa rin ang apog mo. Magdadala na si Boss Shen ng bilyon-bilyong order sa amin. Pero alis na kami. Na magmamaneho. Ang angkan ng Chu ay tiyak na lulutang. At ikaw, Maghanda ka na sa bilangguan. Sigurado ba kayong ang bilyon-bilyong order na ito ay talagang para kay Chuming? Tama. Ito'y personal na inutos ni Ginong Shen kay Changku. Pa sa stock god ng angkan ng Chu. Sa buong mundo, si Mingming lang ang karapat-dapat na tawaging stock god. Tama, kung hindi para kay Mingming. para sa'yo bang impostor na yan? Nakakatawa. Nagpapanggap. Pagdating ni Boston. Paano mo haharapin yan? Mission, alam kong. Nabulak ka ni Chuheng. Si Chuheng ay isang impostor lang. Basta sumama ka sa akin. Gagawin kong maayos ang Yingtian Consortium. Mingming. Walang hiyang anak. Sinapak mo si Mingming. Patayin kita. Isang hampas lang nito, 10 buhay mo pa di sa sapat. Ang walang kwentang buhay mo, si Mingming ay stock god na personal kinuha. NG Yingtian Consortium. Ayang wasakin niya ito. Nang mag-isa. Mission. Payo ka o, lumayo ka na sa impostor na, tu. Kung hindi, madadamay ka. Ganon ba? Sa tingin ko, ikaw ang dapat aksyonan. Wala kang modo. Magiging top stock trader na ako NG Yingtian Consortium. Habang ikaf, Sa bilangguan lang magtatapos. mabubulok ka ron. Chuheng. Mamatay ka na. Sinong may lakas ng loob magulo sa teritoryo ng Yingtian Consortium? Nagalit ng todo si Boss Shen kay Mingming. Baka naman. Imposible. Alam ko na, siguradong si Boss Shen. Hindi kilala si Mingming. Kapag narealize ni Boss Shen. Siguradong. Siya mismo ang magsusori kay Mingming. Tama. Chuheng, malapit ka nang mamatay. Boss Shen, ito yung maliit na kit na to. Paulit-ulit niyang ginagamit ang pangalan natin. At ginamit pa ang pangalan ng grupo. Pa sa 30 bilyon na illegal na transaksyon. Pinagalitan ko na siya para sa inyo. Tinawag mo siyang kit? Oo. Ang kit-kit na to, sobrang yabang at feelingero. Sinaktan pa niya si Mingming. Halatang hindi kanya nare-respeto. Walang galang sa'yo, dapat lang. Naalisin na siya. Mukhang gusto niyong mamatay, Chuheng. Ano kung nanalo ka sa stocks? Mi Boss Shen AKO. Dominante PRin ako SA Finance. Forever kang nasa ilalim ko. Sigurado ba kayong susuportahan kayo ni Boss Shen? Baka kayo pa ang masaktan sa sarili niyong plano. Hindi kami susuportahan, ikaw ba? Sanay ka na yata sa pagiging mayabang. Akala mo talaga stockgat ka? Zalo ka. Umaasa ka pang mapansin ka ni Boss Shen. Tingnan Montag nga ang sarili Montag. Heng anak, gusto kitang tulungan. Pero sobra ka na talaga ngayon. Bilisan mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Mingming. Baka sakali. bigyan ka pa niya ng pagkakataon. Kayong mga walang hiya, paulit-ulit niyong inaapi. Ang top trader ng Yingtian Group na si Chuheng. Kahit 100 beses ka pang mamatay, kulang pa. Mission. Dali, ipaliwanag mo kay Boss Shen. Pinatatanggol mo pa, tong kit na to. Baka magalit ng todo si Boss Shen. At idison ka ulit. Chuheng, hindi mo ba sinabing pagdating ni Boss Shen? Papatayin Montag ako? Siege. Patayin mo na ako. Mingming. Gago. Huwag kang maglakas loob na bastusin ang Diyos ng stocks. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Boss Shen. Baka may pagkakamali dito. Siya ay isang magnanakaw sa sariling bahay. Gumamit ng insider information at ginapang ang aming pamilya Chu sa pagkakamali. Ang kit-kit na ito, paano siya magiging Diyos ng stocks? Tama ka. Ang tunay na Diyos ng stocks, dapat ay si Mingming ng aming pamilya. Huwag kang magsalita ng walang galang, Chuheng. Ang siyang tumulong sa stock market ng Chu Group, sa kalagayan ng pagiging huli sa Jinghai. Umangat at naging numero 1, ang Diyos ng stocks. Boss Shen, hindi ka o talaga alam. Na si Chuheng pala ang Diyos ng stocks, nagkamali ako. Boston, Patawaran mo AKO Noyon. Patawarin ka. Sa susunod na buhay, simula ngayon,
Litzianko. Tanggalin sa consortium. At maglalabas ako ng industry ban, dalhin siya. Ate. Kuya, tulong ninyo ako, Tito. Ang pamilya Chu, hindi lang nalugi sa stocks at nawalan ng lahat. Nakagalit pa ang Yingtian Consortium. Kahit hindi mamatay, babagsak ang balat. Umikot ang mundo. Ngayon, panahon na para malasin sina Chuming. Talagang karma, kung ako si Chu Heng. Gagawin kong pinakain sa aso ang mga bulag at walang pag-isip na ito. At kayo, ngayong araw na ito. Hindi lang kukunin ang bilyon-bilyong order, babaliin ko pa ang mga kamay ninyo. Para matuto kayo. Boss Shen, kami ay pamilya ni Chu, pakiusap. Dahil kay Chuheng, patawarin Montag kami ngayon. Oo, yun. Ako ang nanay ni Chu Heng. Siya ang tatay ni Chu Heng. Sila ang mga et ni Chu Heng. Kaming lahat ay pamilya ni Chu. Kung sasaktan mo kami, tiyak na masasaktan si Chu Heng. Chu Heng, halika ka at protektahan mo kami. Kayo ang may gawa ng problema. Kayo ang dapat managot. Chu Heng, tama na yan. Kami ang masasaktan. Hindi ka na makakapasok sa pamilya Chu sa buhay mo. Ang pamilya Chu na puno ng masasamang tao, hindi lang sa buhay na ito. Kahit sa susunod na buhay o sa susunod pa, hindi na ako babalik. Aheng, kami ay pamilya mo. Huwag mong hayaang abusuhin nila kami at mamatay ng walang tulong. Kung ganito ang mangyayari, masasaktan ang nanay. Pamilya, hinayaan ninyong saktan ng ampon na ito. Si Chu nang walang imik. Ngayong mayaman at may kakayahan na si Chu Heng. Bigla na lang kayong sumipsip. Kayong mga walang hiya. Ang tagumpay ni Chu Heng ngayon, kahit papaano, may kontribusyon din kami. Kung hindi sa pamilyang Chu, walang kwenta. Ang mga alam niya sa finance. Heng, tigilan Montag na yan. Kung hindi dahil sa likas na talino namin sa stocks. Kahit 10 buhay ang ibigay mo, hindi mo makakamit. Ang lahat ng meron ako ngayon. Sa sarili kong talino at pagsisikap ko nakuha ito, walang kinalaman. Ang pamilyang Chu. Ang lahat ng meron ako ngayon. Sa sarili kong talino at pagsisikap ko nakuha ito, walang kinalaman. Ang pamilyang Chu. Kuya, Kasalanan kong naagaw ko ang pagmamahal nila. kaya naging ganito ka. Ibabalik ko na. Sa'yo ang lahat. Tulungan mo ang pamilyang Chu. Layas. Kuya, Tama na. Kung hindi dahil sa pamilyang Chu, Sa mga pagnanakaw at paninirang, ginawa mo kay Ningning. habang buhay ka sana sa bilangguan. Kung alam ng Yingtian Group ang totoo, Tatanggapin ka pa ba nila? Kasinungalingan. hindi ganyan. Si Chu Heng. Siya ang tagapagligtas ng grupo. Sinumang lumaban sa kanya, ay kalaban ko. Sampalin sila. Suntukin Montag. President Shen, graduation ko ngayon. Ayokong istorbohin ng mga to. Paalisin mo na sila. Chu Heng, huwag kang magpadala sa awa. Ayokong madumihan ang kamay ko sa kanila. Sila na lang ang lugi ng 30 bilyon. Hirap na silang iligtas ang sarili, paalisin mo na sila. Kuya, Chuheng. Huwag naman. Salamat, Boss Shen. baby. Hintayin Montag ako. Hindi kita pababayaan. Chu Heng, ang Yingtian Financial Group ay handang ibigay sa iyo. 50% ng shares. Ikaw ang magdedesisyon sa sahod, hindi mo ba talaga ito isipin? Na sumali sa aming grupo bilang chief trader? Salamat sa mabuting kalooban ni Boss Shen, pero kamakailan lang. Nakakita ako ng maraming tao na biglang bumagsak mula sa taas. Gusto ko lang ng payak at simpleng buhay. Sige, igagalang ko ang desisyon ni Ginoong Chu. Boss Shen, ang 30 bilyon na ito, nais kong ipamahagi mo sa mga pamilyang naapektuhan ng stock market. Mapanganib ang stock market. Laging may nasasaktan ng mga investor. Tulungan natin ang makakaya. Bilang kontribusyon ko, kahit maliit man, Hindi ko inakala na sa murang edad mo, ay may ganitong klaseng pananaw ka. Kung sakaling kailangan mo ng tulong mula sa grupo, tiyak na, gagawin namin ang lahat. Sige, may mga bagay pa ang grupo. Alis na muna ako. Classmate, naidonar mo na ang 30 bilyon mo. At umalis ka na. Sumama ka na lang sa akin, aalagaan kita. Palang pala, lahat ng ito ay palabas lang. Na pinagdiwang ng Bobby na ito. Sumama ka na lang sa akin, aalagaan kita. hindi maganda na mag-isa tayong lalaki at babae sa isang bahay. Classmate, huwag ka nang tumanggi, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba.
Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Bukod pa riyan, naidonar mo na ang 30 bilyon mo. At hindi ka na makakabalik sa Chu family. Sumama ka na lang sa akin. Hindi na, may naipon ako mula sa part-time job ko. Plano kong magtayo ng sariling studio. Talagang genius ka sa finance, ang bilis mong nakapagplano. Para sa susunod mong hakbang. Sige na nga. Pag nagbukas ka na, ako ang magiging unang customer mo. At saka, ipagkakalat ko ang tungkol sa iyo. CJ, tara na. Walang katotohanan ito. Ang suway na anak na ito ay pinahintulutan pa ang mga dayuhan. Nasaktan ang sariling ama. Nagrebelde pa siya sa langit, nagrebelde pa siya. Dahil sa kanya, nakatira tayo sa marumi at sirang bahay na ito. Kung malaman ito ng mga dayuhan, tiyak natatawa sila ng sobra. Hindi alam ni Shen kung ano ang ininom. Nang maliit na kaibig-ibig na yon. Dahil sa kanya, pinagbuhatan pa tayo ng kamay. Hindi pwede. Tatawag ako ngayon para ibunyag ang mga kasalanan ni Chu Heng. Ano? Nabangkarote tayo. Nagtayo ng studio si Chu Heng. Ito. Kaya pala noon. Madali lang kay Chu Heng ang kumita ng 30 bilyon. Baka naman talagang siya ang sumulat. Ng mga stock analysis notes na yon, ang pamilya nating Chu ay talagang tinulungan niya. Para makabangon mula sa kabiguan. Iyong dati nating. Pagtrato kay Mingming, baka naman, ipagbawal niya tayo. Kung ganon, ang pamilya nating Chu ay hindi na makakabangon pa. Tatay, nanay, ete, ditse, mag-isip kayo ng paraan. Ayokong manira habang buhay sa sirasirang bahay na ito. Tatay, nanay, Mingming, saan ka nagpunta kahapon? nane, kamyuna. Ate, ditse, sanse. Huwag kayong magpapaloko kay kuya. Wala naman talaga siyang kinita na 30 bilyon. Kahit yung SA Ying Xian Group ay peke lang, pinagplanuhan niya kasama ang anak ni Shen. Ano? Kaklase, yung 30 bilyon mo ay na-donate na. At nawala na. Tara, umuwi na tayo. Ako na bahala sa iyo. Val Anguilla. Hindi magandang asal ang natutunan. Puro masama. Mga pandaraya. Pero sa estado ni Shen, hindi siya. Magpapakababa para magpanggap kasama si Aheng. Nanay, Si Shen yan ay anak ng may-ari ng grupo. Iyak na pinakiusapan siya ni kuya para lokohin si Shen. kung hindi paano? Mackenzie Tiyak na nalaman ni Shen na si kuya ay isang impostor lang. Sigurado tong maliit na to ang nagpagalit kay Shen. Nadamay pa tayo. Grabe ang pinagdaanan natin dahil sa kanya. Hindi ko siya palalampasin. Tama na. Pero siya naman ang bunso nyo. Ginawa niya to para lang mapansin. Siya ng lahat. Basta ibigay lang niya. Ang studio, patatawarin na natin siya. Ma, si MR Chu ang nagtayo ng studio. Parang hindi tama yung ginagawa natin. Ate, huwag mo nang ipagtanggol si kuya. Nakalagay sa reklamong ito ang mga krimen niya, panloloko at pagnanakaw. Sa pamilya Chu, Ano? Kaya pala si Chu Heng. Nawala ng 30 bilyon na kapag tayo pa ng studio. Galing pala sa nakaw ang pera niya. Grabe. Walang haya. Walang konsensya. hindi na natin dapat hayaan ang rebelding itong maghasik ng lagim. Kung hindi siya magbabago sa disiplina ng pamilya, ipulis na natin para turuan siyang maging tapa. Tatawag na ako ng pulis. Para isauli niya lahat ng perang ninakaw sa pamilya Chu. Maliit, yan ang kapalit ng panggugulo mo sa akin. Papanagutin kita. Mabulok ka sa bilangguan. MR Chu, salamat sa pagpapaliwanag ng sitwasyon. Nakapagpigil ako at nailigtas ang pondo. Ikaw ang talagang nagligtas sa akin. Buti na lang tumulong si MR Chu na maibalik ang pondo. Kung hindi, maubos talaga ang lahat at wala na tanging makain. Salamat, Mr. Chu. Trabaho ko lang po to, tungkulin namin mga financial consultant. Natulungan ng mga kliyente na maiwasan ang panganib. At palagi ng kanilang assets. Napaka-professional ni MR Chu. At responsible pa. Ipagkakatiwala na namin sa iyo ang aming pondo. Kampante kami. Oo, kampante ako. Kay Mr. Chu na lahat. Tara, halika. Classmate. Maligayang pagbubukas. Salamat. Classmate, may tanong ako na hindi ko maintindihan. Bakit hindi ka na lang nag-top na trader sa isang conglomerate?
Bakit ka nagtayo ng maliit na kumpanya para maging technical consultant na mahirap ang trabaho? Ang dahilan ko sa pag-aaral ng finance ay tulungan ng mga ang maliliit na namumuhunan na hindi pinapansin ng malaking korporasyon. Nagbibigay sa kanila ng profesional na payo sa pananalapi at serbisyo. Maalon na panganib ang stock market. Dito, matutulungan ko ang mga retail investors para maiwasan ang mga pitfalls. Tulong sa isa't isa. Kaklase, ang galing mo talaga. Tama ang hinala ko sa'yo. Officer, Zian Ga. Ang anak kong ito, siya ang magnanakaw. Dali, arestuhin mo na siya. Sabi ko na nga ba, bakit siya nag-offer ng libreng consultancy? Gusto pala niyang nakawin ang pera sa ating mga account. Akala mo mabait, pero sa likod pala. Magnanakaw pala. Hindi ako. Kahit mamatay ako sa gutom, hindi ako kikita ng pinagdulika. Ikaw na taga-probinsya, saan mo nakuha ang pera para magtayo ng studio? Huwag ka nang magdahilan dito, aheng, itinuturo ka namin. Para sa ikabubuti mo, pumasok ka na at magbago. Hello, ako ang HITA-NG Inspeksyon Team NG Jinghai City. May reklamo kami na nagsasabing nagnakaw ka. Pakiusap, makipagtulungan sa investigasyon. Imposible, hindi ako naniniwala na si Chu Heng ay gagawa ng pagnanakaw. Malaking pagkakamali ito. Tatay, sa tingin ko kailangan muna nating linawin ito. Ate, dati pa, si Chu Heng, para lang SA stock market. Kahit kapatid niya, kayang saksakin. Gaya niya, taong pera lang ang iniisip. Kahit anong gawin niya, hindi na nakakagulat. Kuya, kasalanan ko. Hindi ko dapat itinago. Hindi ka sana nagkasala para lang sa atensyon ni na mama at papa at mga ate. Kuya, ayokong makita kang nagkakamali pa. Tulong. May magnanakaw. Huwag kang magpanggap dito. Ikaw ang tunay na magnanakaw. Chuming. Huwag kang magpanggap dito. Ikaw ang tunay na magnanakaw. Chuming. Hindi. Mga kasinungalingan. Si Mingming natin ay napakabait. Paano siya gagawa ng pagnanakaw? Huwag mong ibaling ang sisi. Zalo. Huwag mong isipin na makakaligtas ka sa pagsisinungaling. Sasabihin ko sa'yo. Si Mingming ang testigo laban sa'yo sa pagnanakaw. Hindi ka makakatakas. Aheng, kung may gustong ipapalit sa'yo para sa kasalanan, pwede akong ipakulong ng nanay mo, pero ngayon ay may konkretong ebidensya. Wala na tayong magagawa, aminin mo na lang agad. Hindi ko aminin ang hindi ko ginawa. Hindi namin palalampasin ang isang kriminal sa pamamagitan ng pagsubaybay sa bank account. Natuklasan namin noong Setyembre 25. Nag-withdraw ang kriminal sa ATM sa kahabaan ng Huangjiang Road. May isang kotse sa malapit noon. Basta makuha lang ang dashcam footage. Malalaman natin kung sino talaga ang kriminal. Tingnan natin. Ang kriminal na ito, siguradong itong batang ito. Sinira ko na ang lahat ng CCTV sa paligid. Kung talagang nakunan ng dashcam ang mukha ko. Tapos na ako. Huwag na tayong tumingin. Ako na ang haharap sa kasalanan para kay kuya. Kung mahuli ako. Wala nang tutulong sa mga ate ko sa stock analysis. Wala nang tutulong sa Chu family sa pag-trade ng stocks para bumalik sa dati. Chuming, ang galing mo talagang umarte kahit sino. Hindi maniwala sa mga kasinungalingan mo. Gago ka. Aminin Montag na agad. Kasama ng inspector. Si Mingming, simula bata pa lang ay pinapanood ko na siyang lumaki. Matuwid siya at sumusunod sa batas. Naniniwala ako sa kanya. Hindi niya gagawin ang ganong klaseng pagnanakaw. Hindi ito basta-basta paniniwala, kailangan ng ebidensya. Ay, play na ang dashcam footage. Palakihin. Wala namang makita. Nakunan talaga ng video ang kriminal. Pero 3 taon nang sira ang kotse na ito. Luma na ang mga internal parts ng dashcam. Kaya malabo ang video. Zandali. Chu Heng, ang relo sa kamay ng kriminal na ito. Hindi ba yan ang regalo sa iyo ng nanay mo? Itong batang ito, lagi niyang suot ang relong yan. Siguradong siya yan. Base lang sa isang relo, sigurado na kayong ako ang magnanakaw. Huwag kang magdahilan. Heng, ang Green Submariner na relo na yan. Regalo ko sa iyo noong 18 TA birthday mo. Isa lang yan sa buong bansa. Ganun ba? Sayang naman. Hindi ko pa yun nasuot kahit kailan. Dahil kinuha na yan ni Chuming. Tama na, hanggang ngayon, paulit-ulit ka na lang. Pagtutulig sa kay Mingming. Ang 3 taon na pagtuturo ng pamilya Chu sa iyo ng asal at disiplina, ay kinain na lang ng aso.
Kasama ng pulis, mapapatunayan ng buong pamilya namin na si Chu Heng ang kriminal. Dakpin Montag na siya agad. Kasama ng pulis, naniniwala ako sa pagkatao ni Chu Heng. Nag-donate pa siya ng 30 bilyon. At nagboluntaryo bilang financial advisor. Ang taong may malasakit tulad niya. Paano magkakasala? Kung hindi kayo naniniwala, tanungin niyo sila. Sa tingin ko hindi, baka may mga taong magaling magtago. Sino ba ang ayaw ng pera? Sa tingin ko niloloko lang tayo para tayo ang maging fall guy. Pamatakpan ang sarili niya, AME. Kasama ng pulis, nasa kamay ng kriminal ang ebidensya. Dapat parusahan ng mabigat ang ganitong habitual offender. Chu Heng, makipagtulungan ka. Pakita mo ang kamay mo, kuya. Aminin Montag na, kung mahuli ka, wala ka na. Wala akong kasalanan. Ano ang ikakatakot ko? Nagpapanggap. Ngayon ipapakita ko sa lahat ang tunay na mukha ng batang ito. Nasaan ang relo? Son na Panta? Ang green submariner na ito ay nasa kamay na ng paborito ninyong anak si Chuming. Hindi. Paano nangyari ito? Sino ang maniniwala? Sa tingin ko nahingit ka lang. Sa galing ni Mingming, gusto mo lang siyang isangkot. Ang sama ng ugali mo. Mingming. Ipakita mo ang kamay mo sa lahat. Takpan ang bibig ng batang ito. Ako. Mingming, huwag kang matakot. Nanay ang bahala sa iyo. Wala nang tanggapin ako sa pamilya Chu. Iniisip niyo marumi ako, hindi karapat-dapat sa magagandang bagay. Kahit na ninakawan ako ni Chuming, hindi niyo pinapansin. Nakalimutan na ninyo. Ito ang regalo namin sa iyo para sa iyong pagtanda. Salamat, tatay. Ay, Atay, nanay, kailangan ko ng relo para sa stock trading. Pwede ba sa akin na lang? Sige, basta gusto ni Mingming. Ete, ibibigay ko pa ang buhay ko para sa'yo. bigay mo sa akin. Tama na, huwag nang mag-agawan. Kailangan ni Mingming ng relo para sa trading. Nanay, ako. Yun pala si Chu Heng. Ang hirap pala ng buhay niya sa pamilya Chu. Ibig sabihin. Hindi talaga kinuha ni Aheng ang relo na yon. Yung dashcam, nakunan nito ang magnanakaw. Hindi siya yon. Baka nagkamali tayo kay Chu Heng. Si Mingming pala ang magnanakaw. Hindi ako. Hindi kapatid ko. Ang magnanakaw ang sumisigaw na magnanakaw. Ramdam ka utalagang inosente si Chu. Pinoprotektahan ng buong pamilya nila itong ampon. Grabe ang pagkabulag nila. Patunay na inosente si Chu Heng. Ano pa ang masasabi ninyo? Hindi. Hindi ganito. Maniwala kayo sa akin. Si kuya, kahit sa stock market mandaraya. Siguradong peking relo yon, sinadya niyang iparatang sa akin. Itong suwail, puro kasinungalingan. Sino man ang magduda kay Mingming, huwag na akong tawaging tatay. Tama. Kayang-kaya ni Mingming kumita sa stock market. Hindi niya kailangan ang pangloloko. Aheng, Zinadia Montag Bea. Naibigay ang relo kay Mingming para gantihan kami sa pagpapabaya sa'yo at iparatang ang kasalanan kay Mingming. Napakasama ng ugali mo. Grabe ang pagkabigo ko sa'yo. Chu Heng, kahit anak ka ng pamilya Chu, naniniwala pa rin sila sa akin. Wala kang halaga sa akin. Sa paningin niyo, isang salarin ako. Lagi na lang akong nagkakamali. Napakalaki ng hinanakit niyo sa akin. Napakalalim. Inspektor, dapat lang. Na makulong siya ng matagal. Chu Heng, hindi kami nagkakamali. Pero based sa ebidensya, ikaw ang suspect. Kung gusto mong patunayan ang innocence mo, kailangan mo ng bagong ebidensya. Pwedeng mag-testify ako para kay Chu Heng. September 25. Nasa library si Chu Heng. Nagtuturo sa akin, hindi siya umalis. Wala siyang oras para gumawa ng krimen. Pwede ninyong i-verify sa library. Saich, i-verify natin ngayon. Kung talagang mayroon kang alibi, tiyak naming ibabalik ang iyong pagkatao. Kung totoong may alibi si Chu Heng, wala na ako. Kasamang inspektor, huwag kayong padala sa kanya. Siya ang gumawa nito, sayang lang ang oras ninyo. Chu Heng, huwag ka nang magpanggap. Ano ba ang nagmamadali? Kayo ang nagtatakip kay Chuming. Hindi kayo makakatakas. Ayon sa aming investigasyon, noong Setyembre 25, nasa library talaga si Chu Heng. At tumugma ang oras ng pagbalik niya ng libro. Paano ito nangyari?
Mga tanga, binenta na kayo ng inyong ampon, nagbibilang pa kayo ng pera para sa kanya. Maghanda kayong magkulong habang buhay. Malisyoso kayong nanira kay Chuheng at nagkakit sa kriminal. Sumama kayo sa akin para sa investigasyon. Kuya, alam kong ayaw mo sa akin. Pero paano mo nagawang makipagsabwatan sa iba? Para Eidewit AKO? Tama. Si Shen niyan. At si Chuheng ay magkasabwat. Siguradong nagtutulungan sila para gumawa ng peking alibi. Aheng, kahit gusto kong tumulong sa iyo. Pero si Mingming ay nasa bahay lang. Wala siyang oras para gumawa ng krimen. Kaya imposibleng magsinungaling ang nanay para sa iyo. Chuheng, nasa library ka ba talaga kasama si MS Shen nung araw na yon? Kung sasabihin kong maniniwala ka ba? Chuheng, kahit anong dahilan Montag, hindi mo maloloko ang mga inspektor. Aminin Montag na lang. Nasiya na ang dashcam. Basta ituturo ko itong kit na ito. Walang makakapagturo sa akin. Chuheng, wala ka na. Si Chuheng ba ang kriminal? Hindi ako nagkunsaba, lahat sa library ng paaralan ay makakapagpatunay. Na inosente si Chuheng. Si Shen ang may control sa lahat. Sino sa universidad ang hindi susunod sa iyo? Binayaran Montag sila, DIBA? Itong demonyong ito, dati pa ay para sa suwail na ito. Ngayon naman ay peking testimonya para sa kanya. Hindi na nakakagulat. Ang transaksyon sa account ay umabot ng 8 milyon. Malaki ang halaga. Mabibigat ang parusa, MS Shen. Pag-isipan mong mabuti ang bawat salita at gawa mo. Hindi nagsisinungaling si Shen yan. Huwag niyong pahirapan siya. Chuheng, kung ayaw mong madamay ang mga mahal mo sa buhay, magtapat ka na lang, baka sakaling mapagbigyan ka pa. Halika. Pwede akong makipagtulungan pero hindi ko aminin ang hindi ko ginawa. Patay na, matigas pa rin ang ulo mo. Kasama. May technical repair department naman kayo. Ipakita nyo na sa amin ang tunay na mukha ng batang ito at arestuhin siya. Ate, Kasalanan ko rin kasi hindi ko pinigilan si Kuya sa kanyang krimen. Hindi ko talaga kaya. Napanoorin ang krimen ni Kuya. baka hindi na lang dapat i-repair. Chuming, hindi mo kaya panoorin. O natatakot ka na baka ikaw ang makita sa video pag na-repair? Tama na, Mingming, para sa'yo lang ang iniisip niya. Kung ayaw mong tanggapin, huwag mo namang siraan. Wala ka bang konsensya? Aheng, kasalanan ko, hindi kita naiturong mabuti. Pumasok ka na lang at magbago. Hindi ka pababayaan ng pamilya natin. Tama na ang gulo, okay? Tumawag ang technical department kanina. Naayos na raw ang dashcam. Li, asikasuhin Montag ito. Mabuti naman, Chuheng, kapag pinakita na ang video. Tingnan natin kung paano kanila sisiraan. Ziziran? Lahat ng ebidensya ng kanyang krimen ay nandito. Wala na siyang pag-asa. Pagkatapos ng video, kayong dalawa ang unang huhulihin. Huwag na, ako na. Kung kailangang may makulong. Ako na lang. Hindi ko na kaya panoorin si Kuya na patuloy sa pagkakamali. Chuheng, hindi ka PABA Suzuko? Kung hindi, Wala na akong kapatid na sakim na tulad mo. Mingming, hindi mo kailangan. isakripisyo ang kinabukasan mo para sa iba, kahit mamatay pa ako. Hindi kita pababayaan. Ipapanood ko talaga sa kanya ang video na iyon. Mabuti. Dapat sumuko na ang rebelde ngayon, hindi pwede. Huwag ninyong buksan ang video na yan, malalagot ako. Kuya, gusto mo bang malaman ng lahat ang kasalanan mo? Ang pamilya Chu ay kilala sa stock market. Gusto mo bang maging katatawanan? NG Financial World? Chuming, natatakot ka na baka ikaw ang kriminal na nakuhanan dito, di ba? Katarant aduhan Montag, yan. Ano? To? Akala ko na ayos na yung video. Bakit? Di IPA-rin malinaw? Malaki masyado yung file ng video, inaayos pa. Malapit nang lumabas ang resulta. Chuheng, malapit nang maging malinaw ang ebidensya. Kung ikaw ang may gawa, umamin ka na. Baka sakaling makakuha ka ng konsiderasyon. Hindi ako yung nangangailangan ng konsiderasyon. Kuya,
Bakit mo ako tinitingnan? Aminin Montag na, baka mahuli ka PA. Chuming, ang bilis mo namang pinapaamin si Chuheng. Baka ikaw pala ang tunay na kriminal. Gago ka. Hindi kailangan gagawa ng illegal na bagay si Mingming. Gagawin yan. Kung si Mingming ang kriminal, ako mismo ang maghahatid sa kanya sa kulungan. Pero imposible, June. Si Chuheng ang nasa video. CJ, titignan natin kung ano ang mangyayari. Hindi ko pwedeng payagang lumabas tong video. Kung hindi, tapos ako. Ano? Gusto mong sirain ang ebidensya? Kuya, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ayoko lang na magkamali ka ulit. Mingming, huwag mo nang pilitin ang batang to. Malapit nang lumabas ang ebidensya. Hindi siya makakatakas. Heng, wala ka pa ring pagbabago. Sobrang disappointed ako sa'yo, anak. Disappointed? Sige, dilatan nyo ang mga mata nyo at tingnan nyo. Sino ba talaga ang nasa video? Oo, yan. Ay, zoom. Wag. Oo, yan. Ay, zoom. Wag. Mingming. Paano naging si Mingming? Mali yan. Siguradong may pagkakamali. Paano pwedeng si Mingming yan? Dapat si Chuheng, yang walang kwentang, yan. Ayan na. Naniniwala pa rin sila sa gusto nilang paniwalaan. Malinaw na ang ebidensya. Si Chuming ang gumawa ng krimen. Ano pa ang masasabi nyo? Baka nga nagkamali tayo ng pagtingin sa kanya nitong mga nakaraang taon. Ang mabuting bata na yon ay si Aheng. Talagang magnanakaw ang sumisigaw na magnanakaw. Ginawa niya ang krimen, tapos ibinintang pa sa iba. AME, ang ganitong hamak at walang hiyang tao ay dapat mamatay. Kuya, kung ayaw mong makulong, ako na ang haharap sa kulay pa sa iyo. Pero paano mo nagawa? Gumawa ng peking video para ibintang sa akin. Peking video. Puso NG Kapatit. Ang sakit. Chuming, tumigil ka na sa pag-aarte. Kahit sinong normal na tao, hindi maniniwala sa kalokohan mo. Naniniwala ako sa iyo. Peking video lang ito. Si Mingming ay may napakagandang pagkatao. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Ako rin ay makakapagpatunay. Ang batang ito ay mahusay sa pagmamanipula. Ang videong ito, madali lang para sa kanya itong pekin. Kailangan ng technical na eksaminasyon para malaman ang katotohanan ng video. Bago lumabas ang resulta. Kailangan ninyong dalawa na manatili sa Jinghai para sa investigasyon. Ang pag-alis ng walang pahintulot ay ituturing na paghadlang sa hustisya. Uyan na. Chuheng, lalabas ako para sagutin ang tawag. Chuheng, sasabihin ko sa iyo. Ang batas ay parang lambat. Malaki ang butas pero walang takas. Hindi ka makakatakas. Kung gusto mong tumahol, lumabas ka. Ang maliit kong templo ay hindi kayang tanggapin ng mga batang kabalot ng balat ng tao. Sumalungat ka sa akin. Walang galang na bata. Wala kang respeto sa mga nakatatanda. Sinaktan mo pa ang kapamilya. Wala ka talagang disiplina. Ang mga turo ko sa iyo, ang mga alituntunin, kinain na ba ng aso? Wala talaga akong disiplina, wala talaga akong alituntunin. Tulad ng sinabi mo, pinakain ko na sa aso. Mula ngayon, wala ka ng anak. Kapag lumabas na ang resulta ng eksaminasyon sa video, Ipapakulong kita kahit anak kita. Wala na akong pakialam. Hindi na kita anak matagal na. Ikaf. Tama na, Chuheng. Lahat ng ginawa mo, kasama ang krimen, para lang mapataas. Ang halaga mo sa aming puso. Si Aheng ay may mabuting puso. Nagpapapansin lang siya, gusto lang niya ng atensyon. Huwag na natin siyang pansinin, huwag na. At saka, ang pamilya Chu ay may 3 bilyon na utang. Pwede natin gamitin ang kanyang studio para makabawi. Mababayaran na ang lahat ng utang. Oo nga. dahil may konting silbi pa itong maliit na ito, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Papaglingkuran ang buong pamilya ko. Pero, dapat ang pinakamahal na handaan ang ihanda mo. At iimbita ang buong pamilya, humingi ka ng tawad sa harap nila. Pwede kong pag-isipan. Nabigyan ka ulit ng pagkakataong maging anak ko.
Kay Chuhang. Huwag kang masyadong masaya. Kahit na kanina ay nagalit ang nanay at tatay mo, at naapi si Mingming. Pero pamilya pa rin tayo, handa kaming. Bigyan ka ng pagkakataong bumawi, Sage. Bumawi. Sabihin mo, anong gusto ninyong gawin kong pagbawi? Ate. Bukas ay reunion ng mga kaklas. Bakit hindi na lang sa EIE room ng Jutsiao Yunch? Maghandog ng piging. Iyon ang pinakamahal na hotel sa Jinghai. Kahit isang bote ng alak ay milyon-milyon ang halaga. Inga, ang pamilya natin sa financial circle ay kilala sa loob ng 30 taon. Pero hindi pa rin nakapag-book ng ganong hotel. Gusto ko lang ibalik ang dangal ng pamilya natin sa Haida. Kung sa tingin mo ay hindi kami karapat-dapat, edi huwag na. Tama si Mingming. Itong suwail na anak ang nagpahiya sa pamilya natin sa financial circle. Kailangan nating bawiin ang dangal. Mingming, bukas ay gagawin kitang pinakamatingkad sa buong paaralan. Oo. Ano pa? Heng, hindi naman mataas ang hinihingi namin. Ang piging ay dapat milyon-milyon ang level. At dapat ang pinakamahusay na pagkain at inumin. At dapat lumuhod ka at humingi ng tawad sa harap ng lahat. Pagkatapos ay papayagan ka naming bumalik sa pamilya. Sisiguraduhin kong mas mapapalapit ako sa iyo. Tapos na. May tubig ba sa utak ninyo? Chuheng. Alam kong kanina ay nandyan si MS Shen. Kaya nahihiya ka magpakumbaba sa amin. Pero ngayon ay pamilya lang natin ang nandito. Pwede bang tumigil ka na sa pagpapanggap? Nagpapanggap. Ano ba ang Chu family sa inyo? Hindi worth it ang effort ko. Nagdadahilan ka pa. Chuheng, sasabihin ko sa'yo, nagkasala ka na ngayon. Kung hindi ka namin patatawarin, ipa-file ka namin sa pulis. Pahalagahan mo itong pagkakataon, ito ang huling. Pagkakataon na ibibigay ng pamilya Chu sa'yo. Tandaan mo ang party bukas. Gawin mong perpekto. Kung hindi, magagalit kami, hahaha. Alis na tayo. Mga cute-cute. Classmate, pasensya na. Kasalanan ko, hindi ko nahadlangan yung mga gago na sira pa opening mo. Sisingilin ko sila ngayon din. Hindi mo kasalanan, ang dami mo nang naitulong sa akin. Bukod pa, ayoko nang may kinalaman sa pamilya Chu. Respeto ko ang desisyon mo. Nga pala, nabalitaan ng tatay ko. Yung pagiging consultant mo para sa small investors, na-touch siya. Itong mga nakaraang taon, ang dami niyang nakita na investors na nalugi. Kaya gusto rin niyang sumali sa studio mo. Para na rin matupad ang pangarap niya. CJ, Ang ganda. Nag-prepare ang tatay ko ng collaboration dinner sa Iseiho ng Juxiao Yongs. Dapat pumunta ka bukas. sige, hintayin mo lang ako sandali. Ito ang collaboration gift ko para kay Emerson. Ipasa mo sa kanya, sana magustuhan niya. Matagal nang gusto ng tatay ko tong Longting statue. Pero ito ang huling obra ni Master Jiangsu. Ang mahal naman. Hindi ko kayang tanggapin. Kung huling obra na, dapat mapunta sa karapat-dapat. Bukod pa, gusto ko rin magpasalamat sa suporta at tulong ninyo sa studio ko. Sige na, tanggapin mo na. Salamat, Chuheng. Ilalagay ko to sa pinaka-prominenteng lugar sa venue. Masaya siya kapag nakita niya. Sige, asikasuhin ko muna. Ilagay agad yung Longting statue sa head table. Lagyan ng bantay, walang dapat humawak. Nang walang pahintulot ko. At isa pa, imbestigahan ang lahat ng nangyari kay Chuheng. Sa loob ng 3 taon sa pamilya Chu. Talagang top-tier hotel sa Jinghai. Ang daming Lafite dito. Akala ka ubi bankrupt na ang pamilya Chu? Paano nila afford Chu? Ang EIE Hall ng Jutsiao, yun court ay talagang kamangha-mangha. Zuwerte talaga si Chuming. May mga magulang at kapatid na sobrang nagmamahal sa kanya. Kahit mga classmate na milyonaryo ay madaling maanyayahan. Nakakainis talaga. Ang cute-cute niya, puro salita lang. Pinaghandaan niya talaga ang party para humingi ng tawad. At ang ganda ng pagkakagawa. Oo nga. Ang EIE Hall ay simbolo ng kapangyarihan sa Jinghai.
Kahit mayaman ka, hindi basta-basta makakapagbo. Akalain Montag. Naipagkayari pa ni Chu Heng. Mali pala tayo sa kanya. Sabi ko na nga ba? Ang cute-cute niya. Gusto lang niya tayo pasayahin. Kapag kumaway lang tayo, parang aso siyang magpapakita ng pagmamahal. Siguro ibinenta na ni Kuya ang studio para lang sa party na to. O kaya nangutang pa. Mahihirapan na siya sa mga susunod na araw. Kasal anan niya rin yan. Hindi tayo dapat magpadaig sa awa. Baka mamaya, abusuhin na naman tayo. At maglaro na naman ng hard to get. Si Aheng ay parte pa rin ng pamilya natin. Nagkamali lang siya sandali. Kung magmamakaawa siya ng 100 beses, pwede na nating kalimutan to. Ang ganda ng handaan ni Chuming. Ong Lafite at Australian Lobster. Katumbas ng ilang buwan kong sahod. Pwede ba tayong kumain ng libre? Hindi pa ako nakakatikim nito. Pa sa akin, maliit lang to. Kain ng kain kayo ngayon. Lahat ng gastos, sagot ni Chuming. Ang galing ng dating. Hindi naman pera ko, tu. Pinahiya niya ako, kaya dapat siyang magbayad. Bakit wala piazi Chu Heng? Ang kapal ng mukha niyang mahuli. Wala siyang respeto sa atin. Kung hindi siya dating sa loob ng 3 minuto, Alis na tayo. hindi na siya makakapagpasaya sa pamilya natin. Marchu, isang karangalan ang makipagtulungan sa inyo. At ang pinakamalaking karangalan. Hindi ko inaasahang makakatanggap ng ganito, kagandang regalo. Hindi na ako makapaghintay na makita ang huling likha ni Master Jiangzu. Ito lang ang maitutulong ko. Pasok muna kayo, tatawag lang ako. CJ, Nalaman na namin ang strategy niyang, kunwari ayaw pero gusto. Araw-araw pa siyang nagpapanggap na walang pakialam. Para siyang cute lang. Siguro bossy si Aheng sa studio niya. Boss na siya ngayon, normal lang na magpakita ng superiority. Yung maliit niyang financial studio lang? Sa Happy Mingming, ang genius trader, wala siya. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi siya dating, hindi siya makakapasok sa pamilya namin. Si Chuming ang nag-ayos ng reunion natin? Bakit naging business din na? Akala ka yumaman na si Chuming. Pero dinala lang tayo sa party ng iba para makikain. Wala siyang hiya, pero meron ako. Nanay. Tatay. Ayaw ba talaga ni Kuya mag-sorry sa atin? Tingnan Montag. Sinadya niyang ilagay yung malas na estatwa sa entablado. Gusto niyang sumpain ako na hindi na ako makakabangon. Kasalanan ko rin kasi masyado ko siyang pinalaki ng maluwag, kung hindi. Hindi siya magkakaroon ng masamang hangarin para sumpain ang pamilya natin. Mingming, huwag kang mag-alala. Ipapapasok ko siyang mag-sorry sa'yo. Anong silbi ng sorry? Walang kwentang tao, ayaw magbago. Ginagawa pa niya ang mga kakaibang bagay na ito. Kahit ito na lang ang huling pagkakataon para makapita ng kabutihan. Ayaw pa niyang pahalagahan. Walang hiya talaga. Siege. Basagin Montag yan. Ang cute mo. Pero ginawa mo akong kahiya-hiya sa harap ng maraming tao. Hindi kita patatawarin. Tigil. Chu Heng, kung gusto mo kaming pasayahin, ayusin mo ang reunion ni Mingming. Huwag mong gamitin ang mga pangit na paraan para lang kami ay mainis. Nakakainis ka, Mingming, Aheng. Kung galit ka, sa akin ka magalit. Huwag mo nang saktan si Mingming, okay? huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa kanila. Ito ay regalo ko para kay Shen, ibaba mo yan agad. Mukhang importante sa kanya ang estatwang ito. Pero mas lalo kong sisirain ito kung mas mahalaga ito sa kanya. Mingming, okay ka lang? Ate. Chu Heng, kung may sakit ka, magpagamot ka. Huwag mong saktan si Mingming. Ano ba? Kasalanan ko na nagdesisyon ako ng walang paalam, sinira ko ang masamang bagay na ito. Pailigtas ang kuya, huwag ninyong sisihin ang kuya.
Gago ka. Tingnan mo, si Mingming palagi na lang nag-iisip para sa'yo. Kung ayaw mong tanggapin, huwag mo na lang saktan. Hayop ka. Tumahimik ka. Ito ang huling likha ni Jiang Zuo, isang master. Napakamahal nito. Ito ang paboritong estatwa ng tatay ko. Sinira ninyo ito. Gusto ninyong mamatay? Shen, kanino ka naman nagbabantan gayon? Ang lugar na ito, para sa graduation party ni Mingming. Inilagay mo ang masamang bagay na ito, nakakadiri. Tamang-tama lang na sinira ni Mingming. Kahit simpleng party lang, di mo pa maayos. Talagang walang kwenta ka, lumuhod ka na, at humingi ng tawad kay Mingming. Kung hindi, hindi kita kailanman patatawarin. Di ba? Kung gayon, dilatan niyo ang inyong mga mata at tingnan ninyong mabuti. Ito ay ang signing ceremony ko at ni Emerson. Ano? Signing ceremony? Chuheng, huwag mong sabihin hindi kita pinagbigyan, ngayon. Ito na ang huling pagkakataon na mapakita ka ng kabutihan. At paglingkuran kami, tanggalin mo na. Ang iyong mga laro. Magpakabait. Karapat dapat ba kayo? Tama, ngayon ay ang signing ceremony ni Chuheng at ng Ying Chen Consortium. Lumayas na kayo sa party. Kuya. Noong graduation, pinahiya mo ako. Ngayon naman sa reunion, ginawa mo ulit. Pinahiya mo ako ng lubusan. Hindi mo ba talaga ako matanggap bilang kapatid? Aheng, alam Montag Pia. Na graduation reunion ni Mingming gayon? Isang bises lang sa buhay ang graduation reunion. Sinira Montag lang. Gago ka talaga. Ang ganda-ganda ng reunion. Ginawa mo namang business meeting. Hoy, nakapasaring ka kay Mingming ha? Napakatitid ng utak mo, ngayon dapat kang lumuhod. Magmano ka kay Mingming at humingi ng tawad. Bakit? Sa graduation, siya ang talo. Natalo sa stocks, ngayon ang gugulo pa. Sinira ang banquet hall ko, kung luluhod man ngayon. Dapat siya ang lumuhod. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Walang galang na anak, susuwayin mo ako? Sige. Ngayon, gagamitin ko ang batas ng pamilya para sa'yo. Xiang, Lan, hawakan niyo siya. Anong balak nyo? Mahal, sampalin mo ng 20 beses para matuto. Si Heng ay anak din ng pamilya Chu. Huwag mo siyang patayin. Chuheng, lumuhod kan gayon. Lumuhod at humingi ng tawad para hindi ka masaktan. Kayong dapat humingi ng tawad. Valanggia ka. Paulit-ulit kang nagsisinungaling. Winasak mo ang pamilya Chu. Gayon. Gagamitin ko ang batas ng pamilya para sa'yo. Ang lakas ng loob mo. Tatay. Sinira ninyo ang paborito kong estatwa. At sinaktan pa si Ji Chu at ang anak ko. Babayaan ninyo ito. Akala ko ba mayaman ang pamilya Chu? Nakikigamit lang pala sa reunion. Nakakahiya. Walang pera, nagpapanggap pa, nakipag-away sa malakas. Mukhang malalagot ka na. Jishen, ako si Chuming, ang stock guru ng pamilya Chu. Ito ang hambog at taksil na taong ito. Nagpapanggap sa inyong banquet hall para magpasika. Dapat nyo siyang parusahan. Anong karapatan mo? Ngayon ang collaboration party namin ni Chu. Paano nangyari, tu? Chuheng. Nakipag, collaborate kay Gishen? Gusto lang ni Chuheng magpasikat. Kumuha ng internship report ko para kay Jishen. Heng. Ang toto. Matino ang buhay kao. Hindi ako nagsisinungaling. Tama na. Huwag mo nang sirain ang pamilya Chu. Yushen, Tama na, yan. Ang gago talaga ito. Naging intern siya sa kumpanya namin, pero gulo ang ginawa. Kung makikipag-partner ka sa kanya, parang pera mo lang pinapakawala sa hangin. Tama, nakita ka mismo si Chuheng. Walang alam talaga. Ninakaw pa ang report ni Mingming. Kahit gusto mong makipag-partner, dapat kay Mingming ka lumapit. Ang tunay na henyo sa pagmamanage. Mga tao, makinig kayong mabuti. Ang tunay na walang alam at nangungopya ay si Chumin.
Mga bulag kayo. Si Chu Heng ang tunay na stock guru. Pero pinabayaan ninyo sa kumpanya bilang janitor. Ang tatanga ninyo. Ano? Yung internship paper na puno ng butas at walang logic. Kay Mingming pala? Akala ka o dati, hindi marunong mag-manage SI Chuhang. Kaya pinag-janitor ko siya. Hindi totoo yan. Gusto ka o lang tulungan si Kuya. Matanggap siya sa inyo, pero hindi ko inakala na masama pala ang naging resulta. Noong mga araw na yon, abala ako sa pagsulat ng analysis notes para sa mga ate ko. Kaya hindi ko naasikaso ang internship report. Nazizipa si Kuya. Chuming, walang normal na tao ang maniniwala sa kasinungalingan mo. Naniniwala sa iyo ang tatay mo. Gusto ka lang tulungan ng kapatid mo. Huwag mong siraan. Aheng, dati mong zinagsak si Mingming. Pero hindi ka man lang zinisi. Mapagmahal at mabait siya, huwag kang magreklamo. Ako ang nagreklamo. Ang sinaksak ni Mingming. Siya mismo ang gumawa. Imposible. Nakita naming lahat. Ikaw ang sumaksak kay Mingming. Chuheng, Sino bang normal na tao ang sasaksak sa sarili? Kung gusto mo, saksakin mo ang sarili mo sa harap namin. Para maniwala kami sa kasinungalingan mo. Kaya pala nalugi ang pamilya ninyo. Mga bulag at tanga. Binenta na kayo, nagbibilang pa kayo ng pera. Ikaf. Ito ang video kung paano sinaksak ni Chuming ang sarili niya. Para lang may pitin si Chuheng. Sinaksak niya ang sarili niya. Ang sama talaga ng puso mo. Chu Heng, nitong mga nakaraang taon. Marami ka sigurong pinagdaanan. Ang tagal. Na namin si Chu Heng ay pinagbintangan. Si Mingming lang pala ang may kagagawan nito. Chu Heng, hindi ko alam ang totoo noon. Hindi ko sinasadya na paboran si Mingming. Patawarin mo na ako, anak. Ito. Patawarin. Eh yung hirap na dinanas ko sa mental hospital. Mabubura na lang ba yun? Chuheng, saan galing yang mga sugat Montag? Si Chuming at Chuhang. Tuwing pumupunta sa mental hospital, nagpapaupa sila para bagbugin siya. Paulit-uli siyang pinahihirapan. Hindi kayo karapat-dapat maging magulang niya. Ano? Sa bawat bises, na ipinasok si Chu Heng sa mental hospital, 11 beses? paano niya nagawang tiisin ang lahat ng yun? Chuheng, Huwag kang magpanggap na kawawa dyan. Sasabihin ko. Maniniwala ba kayo? Kuya, nagkamali ako. Nagsisisi talaga ako. Umalis ka dyan. Nakakadiri ka. Chuheng, Nakikiusap na nga sa'yo si Mingming ng lubos. anong klasen ugali yan? Oon ga, nakakahiya kang kapatid. Ikaw ang kahihiyan ko. Chuming, ikaw ay sinasampahan ng kaso sa pagnanakaw. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Tatay. Nanay, ate, kuya, tulungan enyo ako. Officer. Baka nagkakamali kayo. Si Chuming ay laging sumusunod sa batas. Hindi niya gagawin ang mga illegal na bagay. Ayon sa forensic analysis, ang video ay hindi ay generated, malinaw ang ebidensya. At sa investigasyon namin, siya ay sangkot sa pananakit. Malubha ang kaso. Huwag mong hadlangan ang aming trabaho. Ano? Lahat pala ito ay gawa-gawa lang ni Chuming. At kami, laging si Chu Heng ang pinagbibintangan. Tatay. Ayokong pumasok kapag pumasok ako. Walang tutulong sa mga ate ko na mag-analyze ng stocks. Ang pamilya Chu ay hindi na muling babangon, tatay. Ang pag-angat ng pamilya Chu ay nakasalalay kay Mingming. Bilang panganay ng pamilya Chu, dapat mong panagutan ang responsibilidad na ito. Aminin mo na ang kasalanan mo. At tagtakpan si Mingming. Matagal na akong naghiwalay sa inyong pamilya Chu. Ang mga bagay ng pamilya Chu ay wala na akong kinalaman. Tama na. Si Chu Heng Mingming ang magaling sa stocks. At ibabalik niya ang pamilya Chu sa tuktok. At ikaw, hindi mo siya kayang pantayan. Kung si Mingming ang mapapasok ngayon, hinding-hindi ka namin patatawarin. Sigurado ba kayo na si Chuming ang stock god? Siyempre, hindi si Mingming. Kundi ikaf?
Ito. Ong Handwriting Comparison Report. Patunay na ang stock analysis notes na ito ay gawa ni Chu Heng. Ano ang ibig mong sabihin? Ano? Ang stock god pala ay si Chu Heng. Chuming, niloko Montag kami? Ate. Kung hindi dahil sa'yo. Ang pamilya Chu ay matagal nang umangat. Ako sana ay nasa itaas na ng lahat. Kasalanan mo ito. Ate. Pinakamamahal mo ako, ete. Wala akong kapatid na sinungaling at mapagsamantala. HMP, sinaktan Montag ang partner NG Yingxian Financial Group. Hindi kita patatawarin. Officer, may libo-libo. Ebidensya ng krimen ni Chuming, imbestigahan niyo ito. Siege. Tatay, tulungan mo ako, ginawa ko ito. Para sa pamilya Chu, tatay. Gumawa ka ng kasalanan, hindi ka patatawarin ng langit. Grabe ang pagkadismaya ko sa iyo. Kung may konsensya ka pa, humingi ka ng tawad kay Aheng. Kuya, pasensya na, patawarin mo ako. Mali ako. Huli na. Maghintay ka na lang sa kulungan habang buhay. At ang hirap na dinanas ni Chu Heng sa mga nakaraang taon. Gusto ko ring maranasan mo. Tumayo ka, sumama ka sa amin para sa investigasyon. Tatay. Ayokong makulong. Ako ang anak mo at ng white moonlight mo. Kung makukulong ako, hindi mapapanatag ang nanay ko, tatay. Ano? Si Chuming ay anak sa labas ni tatay. Tumahimik ka, gago ka. Tumahimik ka. Chuhu Airen, si Chuming Bea. Ang anak mo sa labas. Nagkamali lang ako, tulad ng karamihan sa mga lalaki. Walang hiya ka. Sinadya mong ipagpalit ang anak ko sa anak ng white moonlight mo. Pinapalaki Montag sa akin, binreinwash Montag ako. Dinoon mo si Aheng, ang sama ng ugali mo. Nakuha mo na ang katawan ko. Si Nanay Mingming ay nasa puso ko lang. Ano pa ang kulang sa iyo? Pinapalaki ko ang anak ng white moonlight mo sa loob ng 18 taon. Sinira ko ang sarili kong anak sa loob ng 18 taon. Hayop ka ba? Mahal, pwede bang huwag ka nang magmalaki? Nawalan ka lang ng isang anak. Pero si Nanay Mingming. Nawalan siya ng buong pamilyang masaya. Lalabanan kita. Nanay, Aheng, pasensya na. Alam ko na ang mali ko, pasensya na. Okay lang. Wala naman akong pamilya sa inyo matagal na. Chu Heng. Kung okay lang sa iyo. Kami ang pamilya mo. Aheng. Pasensya na. Si Jichu ngayon ay nakipagtulungan sa Yingxian Group. Balak mo bang gumawa ng malaking kaguluhan sa secondary market? Ang Chuhing Studio sa hinaharap ay unti-unting aalis sa secondary market para ituon ang atensyon sa pagtulong sa real economy at umaasa kaming marami pang institusyon. Ang babalik sa value investment para sama-samang pangalagaan. Ang malusog na pag-unlad ng financial market. Pero gumawa ka ng milagro sa financial market at ngayon alis ka na. Sayang naman. Sa mga nakaraang taon, nakakita ako ng napakaraming trahedya. Ang tinatawag na financial miracle ay survivor's bias lang. Nakikita niyo lang ang 1% ng mga nagwawagi. Pero hindi nakikita ang 1% ng mga maliit mamuhunan na nagpakamatay dahil sa pagkabigo sa pamumuhunan at pagkawala ng lahat ng ari-arian. May panganib sa stock market, mag-ingat sa pamumuhunan. Huwag hayaang sirain ng ilusyon ng larong numero ang buhay mo. Kuya, alam na talaga namin ang aming pagkakamali. Sa mga araw na ito,
Walang tigil kaming nagsisisi sa aming sarili. Sa lahat ng aming nagawang mali. At SI Chuming. Simula nang makulong siya, nakikipag-away siya sa mga kriminal. Namatay siya sa bagbog. Lahat ng ito ay nararapat sa kanya. Simula nang maospital sa mental ang nanay, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo. Kuya, dati kaming. Nabulak ni Chuming. Kaya patawarin mo na kami. Tinanggal na namin si Chuming. Sa family registry, mula ngayon ikaw na lang ang nag-isang kapatid namin. Hindi ko kayo patatawarin. At wala akong kapatid na basura tulad ninyo. Umalis kayo. Kuya. Umalis na tayo.